nagsimula ang kwento ng lumitaw sa mundo ang isang treasure map na nakaturo sa bundok Tayang. Sa lugar na ito, sinasabing nakatago ang martial arts ng pinakadakilang celestial Kya Master ng Murum. Kasama ng mga teknike, mayroon ding isang lihim na sandata na iniwan niya. Pagkatapos, isang uwak ang humuni ng malakas na parang nagbabadya ng paggising ng isang dakilang bagay. Lumipad ang ibon at dahil doon, ang Murum, na matagal ng tahimik, ay malapit ng magulo. Ang treasure map na ito ang magiging mitsa ng isang bagong panahon ng sigalot at paghahanap ng kapangyarihan. Bigla, isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa tuktok ng bundok na yumanig sa lahat ng bagay sa paligid nito. Nawala ang liwanag na nagpakita muli sa payapang tanawin na parang walang nangyari. Gayunpaman, isang madilim na anino ang nagsimulang mabuo sa gilid ng bundok na nagpapahiwatig ng isang presensya. Bumaba ang presensyang ito sa napakabilis na tulin at tumama sa lupa na nagpaangat ng alikabok. Sa gitna ng usok, makikita natin ang pasukan ng isang kuweba na nakatago doon at mula sa kadiliman, isang misteryosong silweta ang lumitaw mula sa loob ng kuweba. Ang unang bagay na malinaw nating nakikita ay ang kumikinang na talim ng kanyang espada. Pagkatapos, isang lalaking itim ang buhok ang tuluyang lumabas sa kuweba at sinabing malaya na siya. Mayroon siyang seryoso at determinadong tingin na parang nakatuon sa isang layunin. Tumingin sa langit, sinabi ng binata na laging asul ito na may halong pananabik. Sinusubukan niyang alalahanin ang kanyang buhay bago pumasok sa kuweba, ngunit wala siyang maalala. Kahit na, nagpa siya ang binata na kailangan niyang alalahanin ang lahat ng kanyang makakaya dahil mayroon siyang malinaw na layunin sa isip at ang layuning iyon ay maghiganti. Ang una niyang alaala ay noong siya ay 10 taong gulang at isang matandang lalaki ang nagpakilalang Celestial Key Master. Sinabi ng Master sa 100 bata na sa loob ng 10 taon, kailangan nilang iligtas ang mundo. Ang ating bida ay isa sa 100 batang ito na tinipo ng Master. Naaalala niya ang malamig na mga mata ng matanda at ang utos na sundin siya ng lahat. Pagkatapos ay inanunsyo ng Master na magsisimula na ang pagsasanay sa martial arts kinabukasan. Noon, hindi nakaramdam ng takot ang bata at naniniwala siyang dahil ito sa pagiging ulila niya. Dahil dito, humarap ang Master para magbigay ng babala sa sinumang nag-isip na tumakas. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi niyang ang pasukan ng kuweba ay hinarangan ng isang bangin. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang napakahigpit na pagsasanay sa martial arts. Ang unang teknike na natutunan nila ay isang espesyal na paraan ng paghinga. Ito ay isang susing sining na sumisipsip ng parehong celestial at terrestrial na enerhiya ng sabay. Susunod, natutunan nila ang 3 Power Sword Art at isang paraan ng paggalaw. Mga 3 taon makalipas, tinawag sila ng Master at sinabing ang kanyang mga sining ay hahantong sa kaharian ng isang martial god. Sa susunod na 7 taon, kailangan nilang ganap na masterin ang martial arts. Itinuro niya ang isang pinto at inutusan ang lahat na pumasok upang magsanay at maiwasan ang isang kalamidad. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ng Master na magsanay ng malaya sa loob ng pintong iyon, kaya't sumunod ang lahat ng mga bata at pumasok sa pinto nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na ilaw ang tumama sa mukha ng ating bida habang naiintindihan niya ang lahat. Sa wakas ay naging malinaw sa kanya kung bakit kinailangan nilang tiisin ang kahindik-hindik na lugar na iyon. At lahat ng ito ay bahagi ng plano ng matandang iyon na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang hamog na pumupuno sa kuweba ay condensed ki at binago ng enerhiya ang espasyo. Bigla, mula sa kabuuang kadiliman, ilang kakaiba at nakakatakot na mga nilalang ang lumitaw. Sila ay mga halimaw na may mga sungay at pulang mata na labis na ikinatakot ng mga bata. Bukod sa mga nilalang, mayroon ding ilang mga kalansay at demonyong hayop na handang umatake. Susunod, isang higanting kalansay na ahas ang sumugod sa mga kabataan, nagpakawala ng isang mapanirang atake. Noong araw na yon, para bang bumukas ang mga tarangkahan ng impyerno sa mismong harapan nila. Isa sa mga lalaki ang sumigaw na kunin ng lahat ang kanilang mga espada at maghanda sa paglaban. Hindi nag-aksaya ng panahon ng ating bida at sinugod ang mga nilalang gamit ang kanyang espada. Bawat araw sa lugar na iyon ay isang bangungot at kailangan nilang lumaban para mabuhay. Ang sapilitang pagsasanay ay nagpalakas at nagpagaling sa lahat sa pakikipaglaban. Ngunit kahit na, ang laban para mabuhay ay brutal at marami ang hindi nakaligtas. Gayunpaman, ang martial arts na itinuro ng Master ay napakalakas at epektibo. Ang mga teknike ay mas mabilis na umunlad kaysa noong nagsasanay sila sa maulap na kuweba. Ngunit sa huli, tanging ang ating bida lamang ang nakalabas ng buhay mula sa bangungot na yon. Bago pumanaw, hinilig ng isang kaibigan kay Hayongwu na mabuhay sa anumang paraan. Pagkatapos ay ipinahayag ng binata na ang kanyang buong pangalan ay Dan Hayongwu. Matapos makataka sa lugar na yon, pumunta siya sa isang mataong lungsod na puno ng mga tao. Ilang tao ang naglalakad patungo sa isang malaking gusali sa sentro ng lungsod. Sa loob ng isang tavern, ilang mga customer ang payapang kumakain at umiinom sa kanilang mga mesa. Sa sandaling iyon, pumasok si Hyungwoo sa lugar at pinagmasdan ang paligid ng may seryosong tingin. Pagkatapos ay lumitaw sa eksena ang isang magandang babae na nagngangalang Jo Sa Leon, anak ng pinuno ng Jo clan.
Dahil dito, ang tingin ng dalaga ay nakatuon sa isang direksyon at tila may napansin siyang kakaiba. Isa sa mga lalaki sa tabi niya ang tumawag ng pansin sa bida na umupong mag-isa. Napansin ng lahat na ang binata ay may dalang espada na walang kaluban na medyo kakaiba. Ang kapatid ng babae na nagngangalang Join ay nagkomento na ang espada ay tila may napakagandang kalidad. Samantala, isang plato ng noodles ang inihain sa ating bida na umorder ng pagkain. Tinitigan ng eskrimador ang pagkain at nagtaka kung gaano nakatagal mula noong nakakita siya ng ganito. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang noodles gamit ang kanyang chopsticks, naghahanda na para kumain. Natunaw ang pagkain sa kanyang bibig, at ipinapakita ng ekspresyon ng binata kung gaano niya nagustuhan ang lasa. Nang makita ang eksena, nagutom ang ibang mga customer at umorder din ng isang mangkok ng noodles. Napaisip ang dalagang si Celion at hindi mayalis ang kanyang mga mata sa misteryosong lalaki. Nagtataka siya kung bakit labis siyang nababagabag sa presensya ng estrangherong iyon. Tinanong ng waiter kung nagustuhan niya ang pagkain at kinumpirma ng binata na masarap ito. Dahil dito, medyo nalito ang tagapagsilbi sa matinding reaksyon ng customer. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay at sinabing 50 ang bayarin na naghihintay ng bayad. Tila may nakalimutang napakahalagang bagay ang bida at sinabi niya ang salitang pera. Pagkatapos ng maraming taon sa pag-iisa, tuluyan na niyang nakalimutan kung paano gumagana ang mundo. Sa wakas ay naalala niya na sa normal na mundo, kailangan mong bayaran ang mga bagay na iyong kinokonsumo. Nang makita ang pagkaantala, kinabahan ang waiter at sinabing kung kumain siya, kailangan niyang bayaran ang pagkain. Kalmadong sumagot ang eskrimador na wala siyang dalang pera sa ngayon. Napabuntong hininga ang tagapagsilbi at hiniling na ibigay ng binata ang kanyang espada bilang bayad. Sa isang matatag na tingin, tumanggi ang bida na ibigay ang kanyang sandata sa tagapagsilbi. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang espada ay ipinagpalit sa buhay ng kanyang huling kaibigan. Nagalit ang waiter at inakusahan ang binata na nagpaplanong kumain ng libre mula pa sa simula. Dahil dito, ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga customer na tumayo para takutin siya. Bigla, sinigaw ng kapatid ng babae ang kanyang pangalan na nagulat sa ginawa nito. Inilahad ng dalaga ang isang supot ng pera at hiniling na tigilan na nila ang panggugulo sa lalaki. Sa isang magiliw na ngiti, inalok niyang bayaran ang bill ng estranghero at ayusin ang sitwasyon. Nagulat ang tagapagsilbi sa ginawa ng mahal na ginang at agad siyang nakilala. Lumapit ang babae at nagpalitan sila ng tahimik na tingin sa gitna ng tavern. Nagtataka ang binata kung bakit siya ang nagbabayad para sa kanya at kung ano ang dapat niyang sabihin sa sitwasyong ito. Sa malapitang tingin, napansin niya na ang kanyang mga mata ay parang sa isang bata na unang beses nakikita ang mundo. Nanatiling tahimik ang eskrimador, hindi alam kung paano tutugon sa mabait na kilos ng dalaga. Walang imik, tumalikod lang ang bida at nagsimulang maglakad papunta sa labasan. Nalilito ang dalaga dahil sigurado siyang may sasabihin ito. Pagkatapos ay umalis ang lalaki sa establishmento, na iniwang lubos na tuliro ang tagapagsilbi at ang iba pang mga customer. Nagulat ang lahat na basta nalang umalis ang binata nang hindi man lang lumingon. Nagalit ang waiter dahil hindi man lang siya nagpasalamat sa tulong na natanggap niya. Tinawag siyang walang utang na loob ng kanyang kapatid at nagkomento na wala talaga siyang pera. Tinanong ni Join kung iyon na lang ba iyon at napansin na tila walang panloob na enerhiya ang binata. Ngunit napaisip ang dalaga at sinabi sa sarili na talagang hindi kapanipaniwala ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, biglang may napagtanto ang dalaga tungkol sa espada ng misteryosong lalaki. Nagkomento siya na ang sandata ay malinaw na isang kilalang talim, ngunit ang pagdadala nito ng walang kaluban ay maaaring magdulot sa kanya ng gulo. Kaya't nagpa siya ang dalaga na susundan niya ito dahil tiyak na kailangan niya ng kaluban para sa kanyang espada. Sa labas, pinag-isipan ng bida ang ginawa ng babaeng nagbayad para sa kanyang pagkain. May bahagyang ngiti, pinagsisihan niyang hindi siya nakapagpasalamat sa kabutihan nito. Samantala, dinala tayo ng eksena sa isang lugar na tinatawag na Drunken Clouds Pavilion. Sa loob, maraming mandirigma mula sa Mirim Alliance ang nagtitipon at nag-uusap. May isang nagkomento na ang impluensya ng alyansa ay tunay na kahanga-hanga sa rehiyon. Si Xia Liao, na naroon din sa lugar, ay napansin na ang lungsod ng Changsha ay puno ng kanilang mga mandirigma. Sumang-ayon ang kanyang kapatid, sinasabing hindi niya inakala na ang pinuno mismo ng alyansa ang kikilos. Ipinaliwanag ng isang matandang lalaki na nagngangalang si Machil na ito ay dahil sa demonic cult at sa Green Forest. Dahil para kumilos ng ganito ang isang napakalaking puwersa, ito ay dahil lamang sa isang maalamat na reputasyon at ang reputasyong iyon ay pag-aari ni Chiang Iya, ang pinakadakilang kakaiba sa kasaysayan ng Murum. Sinasabing mayroon siyang pambihirang talento at malalim na kaalaman sa celestial arts. Ang taong ito ay isang kahanga-hanga at misteryosong master na ang kapangyarihan ay mahirap unawain. Si Qian Jieja ay lumikha ng isang teknike na tinatawag na Lightning Shadow Blade na yumanig sa mundo. Ang kanyang teknike ay gumamit ng isang natatanging pamamaraan na kinasasangkutan ng mga komplikadong mekanikal na pormasyon. Pagkatapos ay ipinasa niya ang kanyang sining sa isang lagalag at sa loob ng 3 taon ay ginawa siyang isang ganap na master.
Gayunpaman, ang mandirigma ay naging kaaway ng publiko at nagkaroon ng malagim na wakas na naging dahilan ng pagkawala ni Chiang Kai. Ngayon, natagpuan ng Zhou Manchin ang mapa ng kanyang mga teknike at iyon ang dahilan kung bakit hinahabol ito ng buong murum. Sabi ng kanyang kapatid, dahil narito sila sa kahilingan ng Lord, walang dapat mangyari, ngunit kailangan nilang mag-ingat. Samantala, iniisip ng dalaga na sa mundong ito, ang mga pinaka hindi inaasahang bagay ay maaaring mangyari. Sa sandaling iyon, tinanong ng kanyang kapatid kung susundan niya ang lagalag at sinabing tutol siya sa ideya. Ikinatwiran niya na walang kinalaman ang lalaki sa kanya at isa itong bastos na tao na walang basic manners. Sinubukan ng dalaga na tumutol at ipagtanggol ang kanyang desisyon na tulungan ang misteryosong espada. Sumang-ayon si Simachil sa binata, sinasabing mapanganib na lumabas mag-isa ngayon dahil darating ang pinuno ng alyansa nang nakayuko ang ulo. Nananatiling tahimik ang babae, tila bigo sa pagbabawal. Pagkatapos ay pumayag siyang sundin ang kanilang mga kagustuhan habang naglalakad ang bida sa mga lansangan. Pagdaan sa isang tindahan, pinanood niya ang dalawang taong nakikipagtawaran sa presyo ng isang produkto. Sa kabilang sulok, isang lalaki ang tumutugtog ng plauta para sa isang pamilya na masayang pumapalakpak sa kanya. Pinagmamasdan ng espada ang mapayapang eksena at naantig sa katahimikan ng sandali. Sumunod, nakita niya ang isang ina na bumibili ng regalo para sa kanyang anak sa isang tindahan ng laruan. Nagpasalamat ang bata sa kanyang ina na may malaking ngiti at itsura ng purong kaligayahan. Dahil sa eksenang ito, napatingala ang bida sa langit at naligaw sa kanyang mga alaala sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang kaibigang si Axe, Jay na sinasabihan silang tumakas at gawin ang lahat ng hindi nila nagawa. Pagkatapos ay hiniling ng kaibigan kay Hyungwoo na mangako sa kanya ng isa pang bagay bago sila umalis. Hiniling ni Axe Yi na bisitahin niya ang kanyang tahanan at sabihin sa kanyang ama ang lahat ng nangyari. Sumagot ang bida na ang kaibigan niya mismo ang dapat umalis doon at sabihin sa kanyang ama ang lahat. May ngiti, sumang-ayon ang binata at sinabing siya mismo ang magsasabi sa kanyang ama pagkalabas niya. Pagkatapos may seryosong tingin, hiniling ng kaibigan kay Hyungwoo na mabuhay anuman ang mangyari. Pagkatapos ay sumang-ayon ang bida sa kanyang kaibigan at pareho silang naghanda upang mabuhay sa isa pang araw. Ngunit sa isang sandali ng pagkagambala, isang terribleng bagay ang nangyari kay Daisy J sa gitna ng labanan. Nang makita ang isang halimaw sa likuran niya, desperadong sumigaw ang kaibigan na mag-ingat si Hyungwoo. May luha sa kanyang mata, lumingon ang espada at napansin ang panganib ng huli na para kumilos. Pagkatapos, umalinganggaw sa kuweba ang tunog ng isang bagay na tinusok at naging pula ang lahat sa isang iglap. Inihagis ng kaibigan ang sarili sa harap ng atake, at siya ang tumanggap ng tiyak na tama sa kanyang lugar. Desperado, tinanong ng bida kung bakit niya ito iniligtas at isinakripisyo ang sarili sa ganoong paraan. Hiniling niya sa kanyang kasama na bumangon, ipinapaalala sa kanya na nangako silang bibisitahin ang kanyang ama ng magkasama. Sa kanyang mga huling salita, sinabi ng binata na siya ang pinakamalakas at hiniling na mabuhay siya at sabihin sa kanyang ama. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang kaibigan at ang kanyang katawan ay nagsimulang matunaw sa isang maningning na liwanag. At sa gayon, ang kalayaan ng ating bida ay binili ng buhay ng 79 na kaibigan. Habang nakatingin sa buwan, kinilala niya na may malaki siyang utang sa lahat ng mga yumao. Pagkatapos ay nangako siya na sisingilin niya ang utang na ito ng direkta mula kay Chiang Kai. Balik sa kasalukuyan, biglang huminto ang mga paa ng bida sa harap ng isang pamilyar na lugar. Naglakad siya nang hindi nag-iisip at napabalik sa parehong tavern kung saan siya kanina. Tumingin ang binata sa loob ng establishmento na may bahid ng sorpresa sa kanyang mukha. Nakita niya ang babae at nagtaka kung nandoon pa rin ito, naaalala na hindi niya ito napasalamatan. Sa likuran, isang pag-uusap tungkol sa Mount Hayang ang agad na nakakuha ng atensyon ng espada. Napansin niya ang isang malaking grupo ng mga mandirigma na naghahandang umalis para sa isang misyon. Nagbabala ang isa sa mga pinuno na kung hindi sila magpapahinga, darating sila sa loob ng isang araw at inutusan ang lahat na panatilihin ang bilis. Sabay-sabay na tumugon ang lahat ng mandirigma at humayo ng mabilis sa mga lansangan ng lungsod. Pinanood ng bida ang lahat ng kilos na may seryoso at malalim na pag-isip sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagkatapos ay napansin niya na ang babaeng tumulong sa kanya sa tavern ay kasama rin sa grupo. Mula sa isang bubong, napagtanto ng binata na ang dalaga ay bahagi rin ng misteryosong misyon na yon. Dahil doon, tumalon siya mula sa bubong at nagtaka kung saan sila pupunta ng nagmamadali. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, lumipas ang gabi habang sumusulong ang mga mandirigma patungo sa kanilang destinasyon. Ang grupo ng alyansa ng Murum ay huminto upang magpahinga sa pasukan ng Mount Hayang. Nakatago, nagtaka ang espada kung papunta sila sa parehong lugar na kalalabas lang niya. Napagtanto niya na ang kanilang destinasyon ay ang kuweba at sinubukang unawain kung ano ang hinahanap nila doon. Dalawang lalaki ang nag-uusap at isa sa kanila ay nag-aalala sa mga kilos ng demonic cult. Ngunit sinabi ng strategist ng alyansa na si Jigar Jungcheon sa pinuno na huwag masyadong mag-alala.
Sumagot ang pinunong si Doc Owo na marahil ay pumapalya na ang kanyang kutob dahil sa kanyang edad. Samantala, mukhang pagod ang dalagang si Salian at isang binata ang lumapit sa kanya na may ngiti. Iminungkahi ni Vice Captain Pangchil, yaong na magpahinga siya at nag-alok na kausapin ang pinuno. Tinanggihan niya ang tulong at hiniling na iwanan siya habang pinapanood ng kanyang kapatid ang eksena. Bigla, isang grupo ng mga maskuladong lalaki na may nakakatakot na anyo ang lumitaw mula sa dilim. May masamang ngiti, sinabi ng kanilang pinuno na sa wakas ay natagpuan na niya ang alyansa ng Morim. Ang lalaking ito ay si Siu Helgui, ang pinuno ng Green Forest Small Peak Fortress. Hindi nagsayang ng oras ang pinuno ng alyansa at inutusan ang lahat na maghanda para sa labanan. Nagbabala ang strategist na tila sumali sa kalaban ang mga miyembro ng demonic cult. Kinikilala ng pinuno ng alyansa na ang kalaban ay isang mabigat at napakadelikadong master. Dahil doon, sumigaw ang kontrabida kung gusto nilang matikman ang labanan at sumugod. Sumugod ang pinuno ng kuta na may malakas na sipa at pinabagsak ang isa sa mga mandirigma ng alyansa. Gumagalaw siya ng mabilis at hinaharap ang ilang kalaban ng sabay-sabay ng walang kahirap-hirap. Sa isa pang tiyak na tama, pinatalsik ng kalaban ang isa pang mandirigma gamit ang isang malakas na sipa. Naging matindi ang labanan at mabilis na nagtamo ng malaking pinsala ang mga miyembro ng alyansa. Ang kapangyarihan ng kalaban ay mapanira at maraming mandirigma ang sunod-sunod na bumagsak sa labanan. Sa sandaling iyon, may isang naghahanda na pumasok sa labanan at tapusin ang gulo. Sabi ng kontrabida, tapos na siya sa mga maliliit na isda at gusto na niya ngayon ang pangunahing putahe. Ang pinuno ng alyansa ay agad na kumilos at nagsimulang lumaban ng buong tapang laban sa mga kaaway. Isa pang kaaway na may masamang ngiti ang sumigaw ng pangalan ng pinuno at hinamon siya sa isang duelo. Pagkatapos, nagharap ang dalawang pinuno sa isang epikong labanan sa gitna ng madilim na kabubatan. Malakas na nagbanggaan ang kanilang mga espada na lumikha ng mga kislap at nagpakita ng kapangyarihan ng pareho. Samantala, nilalamangan ng ibang miyembro ng Green Forest ang mga mandirigma ng alyansa. Napagtanto ng pinuno ang kanilang dehado at nagreklamo na mas marami sila sa bilang sa labanan. Kinutya ng kontrabida ang sitwasyon, sinasabing sa kanila ang lihim na sandata ni Cheongija. Nakatago, narinig ng ating bida ang pangalang Cheongija at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Determinado na makialam, tumalon siya sa aksyon, hawak ang espada, handang lumaban. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada upang basagin ang isang malaking bato na nasa lupa malapit sa kanya. Sa mabilis na kilos, inihagis ng espada ang piraso ng bato patungo sa mga kontrabida. Sumugod ang espada sa gitna ng labanan dala ang kanyang malakas at nakakagulat na atake. Sa pool na tinamaan ng bato ang kontrabida na nagulat siya sa gitna ng labanan. Sa isang talon, lumapag ang bida sa gitna ng mga kaaway at pinatalsik sila. Pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang espada at lumikha ng isang ipo-ipo ng enerhiya na tumama sa lahat sa paligid. Nagulat ang mga mandirigma ng alyansa sa itsura at lakas ng dayuhan. Tinitingnan ng pinuno at ng batang si Salian ang binata na hindi naiintindihan ang nangyayari. Nagulat din ang ibang miyembro ng alyansa sa lakas ng lalaki. Ngunit isiniwalat na 10 taon nang pumanaw si Cheongija. Nang marinig ang balita, nabigla ang eskrimador at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagtataka siya kung talagang wala na sa mundong ito ang Celestial Keymaster. Dahil dito, naalala ng binata na hindi pa niya nasisingil ang utang para sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Ang salitang wala na ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan at naparalisa siya sa nalaman. Isang berde at madilim na aura ang biglang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng bida. Naramdaman ng mga mandirigma ng alyansa ang enerhiya at nalilito sila sa nangyayari. Ang aura ng kay Void ay dumadaloy mula sa katawan ni Dan Haiyongwu nang hindi niya namamalayan. Ang aurang dumadaloy mula sa katawan ng binata ay naglubog sa mga mandirigma ng alyansa sa pakiramdam ng kawalan. Iniisip niya na tiniis niya ang kakila-kilabot na lugar na iyon para lang malaman na wala na ang target niya para sa paghihiganti. Naalala niya ang pangakong binitiwan niya sa kanyang mga kaibigan na sasabihin sa kanilang mga pamilya kung ano ang nangyari. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga kaibigan ay sumisigaw para sa paghihiganti, sinasabing hindi makatarungan ang kanilang pagpanaw. Nakilala naman ng pinuno ng alyansa ang enerhiya ng binata bilang ang kinatatakutang Ime of the Void. Nag-aalala siya dahil kung magpapatuloy ito, lahat ng naroroon ay maaaring magdusa ng isang Ime deviation. Bigla, kumalma ang bida at tinanong kung ayos lang ang lahat, na ikinagulat nilang lahat. Pagkatapos ay nag-focus siya sa dalaga at naalala na sinundan niya ito dahil sa kabaitang ipinakita nito. Sa isang flashback, iniabot ng isang kaibigan ang kanyang espada at hiniling na mabuhay siya anuman ang mangyari. Dahil hindi na niya maabot ang Celestial Master, napagtanto niyang kailangan niyang mag-focus sa ibang bagay. Kaya, nagpasya ang binata na hahanapin niya ang mga pamilya ng kanyang mga kaibigan para tuparin ang kanyang pangako. Dahil doon, naramdaman ng mga mandirigma ng alyansa na nawala ang kanilang pagod at nagtaka kung ano ang nangyari. Nagulat ang pinuno na huminto ang Ime of the Void at kinuwestiyon ang pagkatao ng binata. Pagkatapos ay lumingon ang eskrimador at naglakad patungo sa dalagang tumulong sa kanya sa tavern.
Nakatayo siya sa harap ng dalaga na parang may gusto siyang sabihing mahalaga sa kanya. Tinanong naman ng dalaga kung nagkataon bang may hinahanap siya sa rehiyong ito. Lumingon siya sa isang matandang lalaki at sinabing tinulungan sila ng Ginoong ito sa labanan. May matamis na tingin, hiniling niya na sumama sa kanila ang binata hanggang sa mahanap nito ang kanyang hinahanap. Napaisip ang matandang lalaki at tila maingat na pinag-isipan ang hiling ng dalaga. Iniisip niyang mahirap tanggihan ang kanilang tagapagligtas ngunit natatakot siya sa reaksyon ng pinuno ng alyansa. Napaisip din ang pinuno ng alyansa at sinuri ang sitwasyon ng may seryosong tingin. Napagpasyahan niyang mapanganib ang binata dahil pinabagsak niya ang dalawang sekta sa isang hampas lang. Dahil maraming tauhan ang nawala, nagpasya ang pinuno na mas mabuting panatilihin siyang malapit. May tiwalang ngiti, inaprubahan ng pinuno ng alyansa ang ideya na isama ang binata. Nagtipon naman ang grupo sa paligid ng bida para kausapin siya tungkol sa hinaharap. Pagkatapos ay inanyayahan siya ng matandang lalaki na magtrabaho sa kanyang escort agency. Nagkomento ang ibang mandirigma na ang pagtatrabaho sa Hanam Escort Agency ay isang magandang alok. Napaisip ang eskrimador at tila maingat na sinusuri ang alok. Iginiit ng kapatid ng dalaga na hindi basta-basta nakakapagtrabaho doon at hindi niya dapat tanggihan. Sumagot naman ang bida na gusto niyang tanggapin pero hindi niya alam kung ano ang isang ahensya. Nagulat ang lahat sa kanyang sagot at nag-alok ang dalaga na ipaliwanag ang lahat sa kanya. Sabi niya, isa itong lugar na naghahatid ng mga kalakal at nagpoprotekta sa mga kliyente, ngunit pinagsisihan ng pinuno ang kanyang desisyon. Dalawang mandirigma ang nanonood sa eksena at tinawag na probinsyano ang bida bilang pang-aasar. Nagkomento ang isa sa kanila sa kasama tungkol sa espadang dala ng binata at sa kakaibang aura nito. Ang espada ng bida ay naglalabas ng malakas at misteryosong asul na aura na nakakakuha ng pansin. Iniisip nilang dalawa na sayang ang ganoong kagandang espada sa kamay ng walang talentong iyon. May masamang ngiti, binalak nilang kumilos pagpasok nila sa Mount Heng para nakawin ang sandata. Pagkatapos ay sumikat ang araw at isang bagong araw ang nagsimula para sa grupo sa kanilang paglalakbay patungo sa bundok. Sa wakas ay nakarating na ang grupo sa kanilang destinasyon, ang maringal at misteryosong Mount Heng. Nagkomento ang pinuno ng alyansa na may kakaiba at masamang kapaligiran ang lugar. Tahimik na pinagmamasdan ng bida ang bundok kasama ang iba pang mandirigma ng alyansa. Nagtataka siya kung iyon na ba ang lugar na hinahanap nila sa lahat ng oras na ito. Excited ang pinuno na makita ang secret manual ngunit sinabi ng isang tauhan na hindi pa nila nahanap ang kuweba. Umakyat ang mga mandirigma ng alyansa sa bundok ngunit hindi mahanap ang pasukan ng kuweba. Iminungkahi ng isa sa mga pinuno na maghukay sa bundok ngunit natatakot ang isa na baka masira ang manual. Pagkatapos ay inisip ng bida sa sarili na gumuho na ang labasan na ginamit niya at wala na ito. Pagkatapos ay nag-concentrate siya at nagawang makaramdam ng mahinang enerhiya na nagmumula sa isang partikular na punto. Itinuro ng eskrimador ang isang direksyon at sinabing may katiyakan na naroon mismo ang pasukan. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa lokasyon na ikinagulat ng lahat ng mandirigma ng alyansa. Tumalo ng binata at umakyat sa gilid ng bundok na may kahangahangang liksi. Huminto siya sa harap ng isang lugar na nakatago sa gitna ng mga bato sa bundok. May seryosong tingin, sinabi ng bida sa lahat na ito ang pasukan sa kuweba. Nagulat ang pinuno ng alyansa at nagtanong kung paano niya nalaman ang daan patungo sa kuweba. Pagkatapos ay isiniwalat ng eskrimador na alam niya ang daan dahil doon siya dati nakatira. Nagulat ang batang si Joe Seolion sa revelasyon at tiningnan siya na may pagkamangha. Napagpasyahan ng dalawang mapanuksong mandirigma na namuhay siyang parang isang taong bundok. Ibinigay naman ng pinuno ng alyansa ang mga utos para sa paghahanap at hinati ang mga exploration team. Sabay-sabay na tumugon ang lahat ng mandirigma at naghanda para pumasok sa kuweba. Pinasalamatan ng pinuno at ng strategist ang bida sa kanyang tulong at sa pagpapakita ng daan. Nagbabala naman ang binata na wala silang mahahanap na anumang mahalaga sa loob ng kuwebang iyon. Sabi niya, ang tanging bagay na naroroon ay isang bagay na napakadilim at mapanganib. May malungkot na tingin, isiniwalat niya na ang kuweba ay puno ng mga alaala ng paglisan. Ang pasukan ng kuweba ay naglalabas ng madilim at masamang aura na parabang isang portal patungo sa kawalan. Hinawakan ng pinuno ng alyansa ang balikat ng binata at hiniling na huwag na siyang makialam pa rito. Sumigaw siya na umalis na ang lahat at pumasok sila sa kuweba habang pinapanood ng bida ang lahat. Mag-isa sa labas, tahimik na nakatayo ang eskrimador habang pinagmamasdan ang tanawin na may malayong tingin. Bigla, nilapitan siya ng batang si Joe Seolion, maingat na tumutuntong sa isang bato. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung talagang sa lugar na yon nakatira ang misteryosong binata. Tumango lang ang bida bilang kumpirmasyon ng hindi nagsasalita. Sa sandaling iyon, hinila ng isang mandirigma ang dalaga palayo sa kanya nang may kaunting pagka-agresibo. May iritadong tingin, pinagmasdan ng ating bida ang bastos na pag-ugali ng lalaki. Sinabi naman ng mandirigma na walang garantya na hindi espiya mula sa Green Forest ang binata. Ipinagtanggol siya ng dalaga, ngunit iminungkahi ng lalaki na maaaring isang palabas lang ang nakaraang laban.
May masamang ngiti, sinabi niya na kung inosente ang binata, dapat niyang ibigay sa kanila ang kanyang espada. Nakatutok ang tingin ng mandirigma sa sandata at napagtanto niyang higit pa ito sa itsura nito. Mukhang luma ang espada, ngunit ang aura na inilalabas nito ay isang bagay na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Hinawakan ng bida ang kanyang sandata at nagtanong kung inuutusan ba siyang ibigay ito. Mayabang na umiti ang mandirigma at sinabihan ang binata na ibigay ang espada kung nakuha niya ang ibig sabihin. Nag-aalalang tumingin si Jo Seol-yeon habang ipinapaliwanag ng bida na ang espada ay ipinagkatiwala sa kanya ng isang kaibigan. May matatag na tingin, idineklara niya na hindi niya ibibigay ang kanyang sandata kaninuman. Pagkatapos ay umakyat ang dalawang mandirigma sa gilid ng bundok at pinalibutan ang bida para takutin siya. Ngunit may kalmadong tingin, tila hindi man lang nababahala ang eskrimador sa kanilang banta. Pagkatapos ay mayabang nangumisi ang lalaki at naghanda na atakihin ang binata at nakawin ang sandata nito. Nag-aalala sa sitwasyon, pinigilan ang batang si Jo Seol-yeon ng kanyang kapatid para hindi siya makialam. Pagkatapos ay dahan-dahang nilapitan ng dalawang mandirigma ang bida na may tinging puro kasamaan. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata saglit at kalmado at tiyak na sinuri ang sitwasyon ng may nakatutok na tingin. Idinilat niya ang kanyang mga mata at naghanda para sa napipintong pag-atake ng dalawang lalaki. Pagkatapos ay sumugod ang isa sa mga mandirigma mula sa harap habang ang isa ay pumunta sa likod para sulungin siya. Binalak nilang dalawa na sabay na umatake at sorpresahin ang binata sa pamamagitan ng dobleng pag-atake. Nagpasya ang espadahin na ang pinakamahusay niyang depensa ay iwasan ang unang suntok at gumanti ng atake. Sa mabilis na kilos, yumuko siya at naghanda na atakihin silang dalawa ng sabay. Napuno ng determinasyon ang tingin ng bida habang perpekto niyang isinasagawa ang kanyang plano. Nagulat ang dalawang mandirigma sa bilis ng binata at hindi nakakilos agad. Sinubukan nilang muli ang parehong atake, ngunit isang hakbang nang nauuna sa kanila ang espadahin. Lubos na nabigo ang plano ng dalawang lalaki na nag-iwan sa kanila na lantad sa ganting atake ng bida. Sumigaw ang mandirigma sa kanya na ibigay ang espada kung ayaw niyang masaktan ng malubha sa kanilang dalawa. Sa mabilis na kilos, inilagay ng bida ang kanyang kamay sa puluhan ng kanyang espada at naghanda ng lumaban. Nagliliwanag ang kanyang mga mata ng lilang enerhiya at isang malakas na aura ang nagsimulang magmula sa kanyang katawan. Bigla, isang malakas na boses ang sumigaw na tumigil sila at tinanong kung ano ang sa tingin nila ay ginagawa nila. Nagulat, nakilala ng mandirigma ang boses at nauutal na binanggit ang titulo ng pinuno ng alyansa. Lumabas ang pinuno ng alyansa mula sa kuweba kasama ang kanyang mga tauhan na may mabangis na ekspresyon. Lumapit ang strategist at nagtanong kung may nahanap sila sa loob. Naguguluhan ang ibang mga mandirigma at nagtataka tungkol sa kaluluwa ni Kyanjij na tinatawag na lihim na sandata. Sa inis na tono, sumigaw ang pinuno na tapos na ang kanilang trabaho doon at lahat ay atras na. Agad na sumunod ang mga mandirigma at nagsimulang bumaba ng bundok para umalis sa lugar. Pinandilatan siya ng dalawang lalaking umatake sa bida at sinabing napakaswerte niya sa pagkakataong ito. Lumapit ang batang si Leon sa binata at nag-aalalang nagtanong kung ayos lang siya. Sa malayong tingin, sumagot siya na hindi niya sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging ayos. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at sinabing nag-alala siya sa kung anong maaaring nangyari sa kanya. Napagtanto niya na hindi nila alam ang pangalan ng isa't isa at nagpakilala bilang si Jo Seol na may bahagyang ngiti. Sumagot ang espadahin na ang pangalan niya ay Dan Hyung-woo. Tinignan siya ng babae ng may banayad na titig at sinabing napakaganda ng kanyang pangalan at maganda pakinggan. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing kailangan na rin nilang maghanda para bumalik sa lungsod. At sa gayon, ang paglalakbay ng Miram Alliance upang hanapin ang lihim na sandata ay nagtapos ng hindi matagumpay. Lumipat ang eksena sa isang malaking lungsod sa rehiyon ng Hubei na tinatawag na Wuhan. Sa mga lansangan, isang lalaki ang nagkomento na nahanap ng alyansang Murim ang sandata at ngayon ay sasakupin na nila ang mundo. Nagtataka ang ibang mga tao kung ano ang maaaring sandata, ngunit walang nakakaalam dahil inililihim ito ng alyansa. Dahil doon, maraming chismis tungkol sa alyansang Murim ang nagsimulang kumalat sa buong rehiyon. Sa loob ng punong tanggapan ng alyansa, may humampas ng kamay sa mesa ng buong lakas na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya. Nagreklamo ang pinuno na kahit nagsasabi sila ng totoo, walang naniniwala na walang sandata. Sinabi ng isa sa mga matatanda ng alyansa na kumalat na ang mga chismis sa buong rehiyon ng Hubei. Sumagot ang pinuno na may seryosong tingin na ang mga bagay lamang sa loob ng kuweba ay ibang-iba. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang kahon na gawa sa kahoy at isang liham na tila iniwan ni Cheonjiga. Sa isang flashback, nakikita natin ang pinuno at ang kanyang strategist na natagpuan ang kahon sa loob ng madilim na kuweba. Sa sahig ng kuweba, ang kahon na gawa sa kahoy ay nasa ibabaw ng isang balumbon na may kakaibang sulat. Pabalik sa pulong, binasa ng isa sa mga matatanda ang sulat at nagtaka kung ano ang maaaring kahulugan ng teksto. Na may litong ekspresyon, binasa niya ang terminong Blue Demon Child at naintriga.
Ipinaliwanag sa sulat na sinusubukan ng taong ito na ilubog ang buong mundo ng martial arts sa purong kaguluhan. Dahil dito, lumikha ang Celestial Chu Master ng 100 makapangyarihang mandirigma upang maiwasan ang malaking sakuna na ito. At para makontrol ang 100 master na ito, kakailanganin gamitin ang Yin Yang Drum na nasa loob ng kahon. May tiwalang sinabi ng master na hindi kailanman makukuha ng Blood Demon Child ang kanilang ninanais. Binuksan ng pinuno ang kahon na naglantad ng isang misteryosong bagay na tinatawag na Yin. Umalimbukay ang usok ng Yaong Drum mula sa loob ng kahon, na naglantad ng isang kumikinang na globo na naglalabas ng malakas na aura. Nagkomento ang pinuno na hindi pa siya nakakita ng anumang katulad nito at hindi niya alam kung maniniwala siya sa kwento ng sulat. Tinanong ng isa sa mga lalaki kung sinasabi niyang puro kalokohan lang ang buong sulat. Ngunit sumagot ang pinuno na sa totoo lang ay tila may isang napakatalinong isip sa likod ng lahat ng ito. Sumang-ayon ang strategist at sinabing may ilang dahilan ang pinuno ng alyansa para maghinala. Una, sa bundok, naramdaman niya na ang layunin ng kaaway ay hindi ang sandata kundi ang saktan ang alyansa. Bukod pa rito, nang dumating sila, wala silang nakitang bakas ng kaaway at maraming bangkay ang naglaho. At ang mas malala pa, ang mga chismis sa palengke ay lumalaki na parang isang di mapigilang snowball. Napagtanto ng pinuno na may isang taong sinasadyang kunin ang atensyon ng buong mundo ng martial arts patungo sa alyansa. Dahil dito, kinabahan ng isa sa mga matatanda at nagtanong kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Pagkatapos ay iminungkahi ng strategist na ang unang suspect ay dapat ang pinuno ng pamilyang Zhou na nagdala ng mapa. Nakipagtalo ang isang lalaki na hindi gagawin ni Zhou Il-hyun yon, ngunit tila may ibang ideya ang strategist. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno na maaaring may espiya sa pamilya Zhou at kailangan nilang magpadala ng isang tao upang subaybayan sila. Idinagdag niya na kahit hindi sila ang may kasalanan, maaaring tinutulungan nila ang mga puwersang taksil. Pagkatapos ay nakatuon ang eksena sa misteryosong Yin Yang Drum na nasa loob ng kahon na gawa sa kahoy. Susunod, dadalhin tayo ng kwento sa ari-arian ng pamilyang Zhou kung saan may nag-anunsyo ng pagbabalik ng direktor. Lumapit ang matandang lalaki at nagtanong kung ligtas silang nakabalik mula sa misyon. Tiningnan ng ating bida ang napakalaking bahay at napagtanto na ang lugar na ito ay tahanan ng babaeng tumulong sa kanya. Lumingon ang matanda at sinabing kailangan na niyang makita ang pinuno ng pamilya para ibigay ang kanyang ulat. Pagkatapos ay nagpasya siya na dapat muna niyang dalhin ang batang espadahin sa ahensya ng escort. Samantala, inoobserbahan ng bida ang lahat sa kanyang paligid hanggang sa may makita siyang isang tao. Lumapit sa kanya ang batang sisilien at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakakuha ng kaluban para sa kanya sa daan. Naisip ng binata na ang mga tao mula sa labas ng mundo ay may kakaibang obsesyon sa mga kaluban. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung gaano kaganda ang kaluban dahil hindi nito kakayanin ang enerhiya ng kanyang espada. Pagkatapos ay naglabas ang sandata ng isang malakas na aura ng pagputol na nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Napagtanto ng espadahin na tulad ng inaasahan, hindi niya talaga kailangan ng kaluban para sa kanyang talim. Nahiya ang babae at humingi ng paumanhin sa pag-aalok na gumawa ng kaluban para sa kanya ng walang dahilan. Tumingin lang sa gilid ang bida, sinabing nagsisisi siya sa lahat ng nangyari. Sa isang flashback, sinabi ng kanyang kaibigan na nagsisisi siya bago tuluyang umalis sa mundong iyon. Nagtataka ang espadahin kung bakit humingi ng paumanhin ang kanyang kaibigan gayong siya ang namamatay. Pagkatapos ay kinuwestiyon niya kung para saan ba talaga humihingi ng paumanhin ang kanyang kaibigan sa huling sandaling iyon. Pagkatapos may seryosong tingin, hiniling niya sa dalaga na huwag na muling humingi ng paumanhin sa kanya ng ganoon. Nagulat ang dalaga sa biglaang pakiusap at sa tindi ng mga salita ng misteryosong lalaki. Bigla, tinawag siya ng matandang lalaki at hiniling na sumama agad sa kanya sa ahensya. Lumingon ang bida at naghandang sundan ang direktor na tumawag sa kanya para sa bagong trabaho. Naiwan ang babae na nag-iisip kung may nagawa ba siyang mali. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Hanam Escort Agency sa ilalim ng kalangitan ng gabi sa lungsod. Ipinaliwanag ng direktor na ang porter ay ang tawag nila sa mga manggagawa sa ahensya. Sa loob ng lugar, nakikita natin ang ilang lalaki na walang tigil na nagbubuhat ng mabibigat na kahon pabalik-balik. Tinawag ng matanda ang isang lalaking nagngangalang Jong Chil at sinabing dinala niya ang bagong porter para sa kanya. Lumingon ang isang maskulado at pawisang lalaki at nagtanong ng may mapanuksong tono kung baguhan ba siya. May tiwalang ngiti, sinabi ni Chil sa direktor na iwan sa kanya ang baguhan para sanayin. Tila medyo nag-aalala ang direktor at nagkomento na medyo bastos at mainitin ang ulo ng bagong kaibigan. Pagkatapos ay lumingon ang matandang lalaki sa bida at sinabihan siyang matuto ng mabuti sa lugar na iyon. Tumango ang direktor, nagpaalam, at hiniling sa binata na gawin ang kanyang makakaya sa bagong trabaho. Sinabi ni Jong na walang eksepsyon, kahit pa sa isang baguhang dinala mismo ng direktor. May masamang ngiti, sinabi niya na kung may baguhan doon, kailangan itong turuan ng ilang leksyon. Kalmadong sumagot ang espadahin na ang pangalan niya ay Dan Hang Woo, hindi na tinagsabanta.
Nainis ang maskuladong lalaki at nagtanong kung bakit napakaikli at direkta ng mga salita ng binata. Sumagot ang espadahin na maikli ang kanyang mga braso at binti at katawa-tawa ang kanyang pangangatawan. Nagulat ang lahat ng ibang manggagawa sa kapangahasan ng baguhan at hindi alam kung paano tutugon. Dahil doon, sumigaw ang malaking tao at nagtanong kung gusto ba niyang mapatumba sa kanyang unang araw pa lang. Naramdaman ng bida ang matinding galit na nagmumula sa lalaki at tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang madilim na aura ang nagmula sa kanyang katawan at nag-isip siya kung dapat na ba niyang tapusin ang lalaking iyon. Bigla, napansin ng maskuladong lalaki na may dalang espada ang baguhan at nagulat siya. Pagkatapos ay itinuro niya at hiningi na ibigay ng binata ang sandata dahil hindi dapat mayroon nito ang isang porter. Sa malamig at kalmadong tingin, simpleng sinabi ng espadahin na hindi niya maibibigay sa kanya ang espada. Isang hangaring pumatay ang naramdaman mula sa bida at agad na kinilabutan ang lalaki. Dahil sa takot, umatras ang siga at sinabing gabi na kaya dapat na silang tumigil sa ngayon. Naisip ng binata na napakaraming tao na ang nagtatanong tungkol sa kanyang espada nitong mga nakaraang araw. Tinukso ng ibang manggagawa ang lalaki dahil sa pagkatakot sa baguhan at sinabing buti nga sa kanya. Dahil sa hiya, sinigawan niya ang lahat at sinabing tumigil na sa pagtingin at maghanda ng matulog. Nagpaalam naman ang bida at sinabihan ang lahat ng manggagawa na matulog ng mahimbing. Tinawag siya ng maskuladong lalaki at sinabihang sumunod dahil doon ang daan papunta sa kanilang tulugan. Habang naglalakad, iniisip niya na kung hindi dahil sa espadang iyon, wala lang sanang kwenta ang baguhan. Habang may masamang tingin, nanumpa siyang maghihiganti sa kahihiyang dinanas niya sa harap ng lahat. Kinagabihan, mahimbing na natutulog ang lahat ng manggagawa sa kanilang tulugan, ngunit bumangon ang maskuladong lalaki sa kanyang kama at tila may binabalak laban sa ating bida. Bumangon ang maskuladong lalaki mula sa kanyang kama at nagsimulang maglakad ng tahimik sa loob ng silid. Hinahanap niya ang baguhan at sinasabi sa sarili na siguro ay natutulog lang ito sa kung saang banda. Bigla, nakatanggap ng malakas na sampal sa mukha ang siga na nagpatalsik sa kanya sa gilid. Hawak ang kanyang mukha, nagtaka siya kung mayroon bang haligi doon mismo sa gitna ng daan. Tuminala ang lalaki at nakita ang madilim na anino ng bida na nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat, napaupo siya sa sahig at nagtanong kung hindi ba natutulog ang espadatsin tulad ng iba. Ngunit nakapikit ang mga mata ng bida at tila nasa mahimbing na pagkakatulog, hindi gumagalaw kahit kaunti. Nagulat ang siga at nagtaka kung kaya ba talagang matulog ng mahimbing ng binata habang nakatayo. Nagpasya siyang ito na ang kanyang pagkakataon at inabot ang kamay para subukang kunin ang espada ng baguhan. Bigla, dumilat ang mga mata ng bida na may matindi at napakalakas na asul na liwanag. Dahil doon, natigilan ang lalaki sa kanyang paggalaw nang makaramdam ng panganib na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Sa isang iglap, itinaas ng espadatsin ang kanyang espada na parabang atakehin na ang kalaban anumang sandali. Kuminang ang talim sa dilim at naghanda ang bida para sa isang nakamamatay na atake laban sa kaawa-awang lalaki. Sumigaw sa takot si Jongchil at naramdaman ang matinding takot na bumalot sa kanyang buong katawan. Nakita niya sa kanyang mga mata ang sariling katapusan at inakalang katapusan na niya. Ngunit lahat ng ito ay isang guni-guni lamang at ang lalaki ay paralisado sa takot sa sahig. Napatumba siya paatras at nagmakaawa para sa kanyang buhay, hinihiling sa binata na huwag siyang saktan. Sa katotohanan, pinapaikot lang ng bida ang kanyang enerhiyang proteksyon habang natutulog ng nakatayo. Hindi laging natutulog ng nakatayo ang espadatsin, ngunit natutunan niya ito sa mahirap na paraan. Noong nasa kuweba siya, kailangan niyang manatiling mapagbantay sa lahat ng oras upang mabuhay. Sa isang flashback, binalaan niya ang isang kaibigan na kumain ng mabilis dahil papalapit na ang kanilang mga kaaway. Kaya nakasanayan niyang matulog ng nakatayo habang pinapaikot ang kanyang enerhiya para protektahan ang sarili. Isang bagong araw ang nagsimula sa ahensya habang sumisikat ang araw sa lungsod. Napabuntong hininga ang bida at sa wakas ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog ng nakatayo sa silid. Tumingin siya sa sahig at nakita ang maskuladong lalaki na nakahandusay doon na may itsura ng purong takot. Dahil sa takot, nautal ang siga at hindi makapagsalita nang makitang gising na ang binata. Bigla, sumigaw ang lalaki at tumakbo palabas ng silid, na iniwang lubos na naguguluhan ang ating bida. Kalaunan, ginising ng isa sa mga manggagawa ang lahat at sinabing maraming trabahong dapat gawin. Sa labas, ilang mga kahon na gawa sa kahoy at mga kariton ang naghihintay na ikarga ng mga lalaki. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ginamit ng espadatsin ang kanyang enerhiya para buhatin ang ilang kahon ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere na may kahanga-hangang liksi kasama ang mga lumulutang na kahon. Lumapag ang binata sa ibabaw ng isa sa mga kahon na may perpektong balance habang nasa ere. Gamit ang mga tiyak na sipa, sinimulan niyang mabilis na pagpatung-patungin ang lahat ng kahon para maging isang malaking tor. Sa loob lang ng ilang segundo, isang malaking tumpok ng mga kahon ang nabuo sa patsyo ng ahensya. Nagtaka naman ang bida kung ganito ba ang paggawa nito at naisip na madali lang pala ang trabaho. Naiwan ang ibang manggagawa na nakanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakita.
Nag-alok siyang gawin ang natitirang trabaho ng mag-isa dahil napakasimple lang nito para sa kanya. Desperadong sumigaw ang ibang manggagawa at sinabing mag-ingat siyang mabuti sa mga kahon. Pinapanood ng dalawang lalaki ang eksena at nagkomento na hindi ordinaryong tao ang baguhan at agawin nito ang kanilang mga trabaho. Bigla, lumitaw ang dalagang si Seolyeon at tinanong ng isa sa mga manggagawa kung ano ang ginagawa niya roon. Naisip ng dalaga na nasundan niya pala ito at naalala ang masasakit na salitang sinabi nito noon. Kinwestiyon niya ang kahulugan ng mga salitang iyon at inamin na hindi siya nakatulog. May gulat sa mukha, lumingon ang bida at napansin ang presensya ng dalaga sa patio. May mahiyaing ngiti, binati niya ito at tinawag na kuya, na ikinagulat din niya. Ipinaliwanag ng binata na nagsimula siyang magtrabaho bilang kargador at tinanong siya nito kung komportable ba siya. Kinabahan ng dalaga at tinanong kung ano ang gusto at ayaw niya, ngunit napagtantong hindi iyon ang gusto niyang itanong. Sumagot siya na gusto niya ang kapayapaan at kinamumuhian niya ito. Kapag nasira ang kapayapaang iyon, taimtim na nakikinig ang dalaga habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Inihayag ng Espadatsin na ayaw niyang makarinig ng isang kaibigan na humihingi ng tawad dahil labis siyang nag-aalala. Nakangiti, napagtanto ng dalaga na itinuturing siyang kaibigan nito at nangakong hindi na muling sasabihin iyon. Bigla, umalingaw ang yabag ng mga kabayo sa patio at may lumapit sa dalawa. Nagkomento ang isang lalaking nakasakay sa kabayo tungkol sa pagkakataong natagpuan sila roon sa sandaling iyon. Pinuri ng binatang nagngangalang Pangchil, yaong ang kagandahan ng dalaga at sinabing mas lalo pa itong gumanda. Nagulat, tinanong ng dalaga kung ano ang ginagawa niya roon dahil dapat ay abala siya sa ibang mga bagay. Ipinaliwanag ng binata na dumating siya para sa isa pang misyon ng alyansa upang suportahan ang ahensya. At ganoon na lang, ang pagnanais ng ating bida para sa kapayapaan ay muling nawasak dahil sa mga alitan ng mundo. Ang mundo ng martial arts ay nasadlak sa isang ipo-ipo ng dugo at matinding kaguluhan. Sa isang madilim na lugar, iniulat ng isang lalaki na ang buong unit na may 30 katao ay naubos. Humingi ng paumanhin ang nakaligtas at sinabing hindi niya nalaman kung sino ang may kagagawa ng pag-atake. Isang lalaki sa dilim ang nakikinig sa ulat at nagalit ng husto dahil napakalakas ng unit na yon. Isang kamay ang naglabas ng isang masamang mapulang enerhiya na nagpapakita ng kapangyarihan ng dakilang kontrabida ng kwento. Dahil doon, ilang mga lalaki ang tumalsik sa ere dahil sa lakas ng madilim at napakalakas na aura na yon. Brutal ang pag-atake at walang pagkakataon ang mga mandirigma na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa ganoong kalakas na kapangyarihan. Inihayag ng nakaligtas na lahat sila ay natalo ng isang misteryosong tao. May masamang ngiti, sinabi ng kontrabida na lumikha si Chonjaja ng 100 halimaw at gusto niyang subukan ang mga ito ngayon. Dadalhin tayo ng eksena sa isang madilim na kuta sa gitna ng mga bundok sa ilalim ng lilang kalangitan. Sa loob, hawak ng isa sa mga lalaki ang isang sugatang kasama matapos ang sorpresang pag-atake ng kaaway. Inutusan sila ng leader na imbestigahan ang lahat ng sumama sa alyansa ng Mirim sa bundok. May galit sa kanyang mukha, nanumpa siyang aalamin kung sino ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Bumalik ang eksena sa ahensya kung saan isang maganda at maaraw na araw ang nagsisimula para sa mga manggagawa. Pinagmamasdan ng dalagang si Sol, yin ang patyo na may malalim na pag-isip at bahagyang nag-aalalang ekspresyon. Pinuri siya ng binatang si Pangchil, yaong sinasabing isa siyang pambihirang ganda na dapat pagmasdan. Ngunit biglang nagbago ang kanyang tingin at itinuon ang kanyang atensyon sa ibang bagay sa patio ng ahensya. Nagtataka siya kung bakit na naman katabi ng magandang dalaga ang kakaibang lalaking iyon. Sa mapanuksong tono, sinabi niyang katawa-tawa para sa isang kargador na maglakad-lakad na may dalang espada. Binalaan ng dalaga ang binata na huwag makialam dahil kinakatawan ng kanyang unit ang alyansa. Nagulat ang binata nang marinig ang dalaga na tawagin siyang kuya at hindi niya ito nagustuhan. Ipinaliwanag ng dalagang katabi niya na nagngangalang Peng May Reyong na dumating sila dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa ating bida at nagtanong kung siya ba si Dan Heongwoo. Kinumpirma ng Espadatsin ang kanyang pangalan habang ang dalagang katabi niya ay tila nag-aalala sa sitwasyon. Ang lalaking nagngangalang Hyung. Nagpakilala si Pyo at sinabing naparito siya para sanayin ang bagong kargador para sa misyon. Nagulat ang dalaga dahil halos kasisimula pa lang niyang magtrabaho at ipapadala na agad sa isang misyon. Ipinaliwanag ng binata na ang trabaho ng isang kargador ay kinabibilangan ng pagsali sa mahahalagang misyon ng pag-eskwelta. Sinabi ng bida na hindi niya alam kung ano ang isang misyon ng pag-eskwelta, ngunit hindi niya maibibigay ang kanyang espada. Nakangiti, sinabihan siya ng lalaki na sumunod sa kanya at nagkomento na medyo impormal ang baguhan. Tinukso ng vice leader ang binata at tinanong kung ano ang gagawin niya kung sakaling matanggal siya sa trabaho. Naisip naman ng kanyang kapatid na babae na parang bata kumilos ang mga lalaki, kahit pa isang vice leader. Ngunit napansin niya na hindi na tinag ang Espadatsin sa provokasyon at nagtaka kung pakitang tao lang ba ang lahat. Tinanong ng dalaga kung saan siya pupunta at napagtantong lumalayo siya sa lahat. Muli siyang tinukso ng vice leader. Sinasabi ni Moran na alis siya dahil napikon siya.
Nalilito ang dalaga sa kanyang asal, pero sumagot siya na sumusunod lang siya sa utos. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng binata na hindi siya maaaring tanggalin sa trabaho kaya't susundin niya ang utos ng kanyang nakatataas. May mapagmahal na tingin, muling humanga ang dalaga sa ugali ng misteryosong lalaki. Dahil doon, sinundan ng eskrimador ang lalaking tumawag sa kanya para sa misyon ng hindi lumilingon. Sa loob ng isang silid, sinabi ng direktor na si John Chill ang magtuturo sa kanya at hiniling na huwag siyang gumawa ng gulo. May seryosong tingin, iniisip niya na kailangan niyang paghiwalayin ang dalawa bago pa ito mapalapit sa dalaga. Nagtataka naman ang lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagtulong sa isang ganap na matanda tulad ng binata. Sumagot ang direktor na mauunawaan niya kapag nakilala na niya ito ng personal at nakita kung paano ito kumilos. Nagkomento naman ang lalaki na sinabi ng binata na mag-isa siyang nanirahan sa mga bundok, kaya naman kakaiba siya. May kahina-hinalang tingin, iniisip niya ang kakaibang kombinasyon ng isang kargador na may espada. Nakangiti, tinanong ng lalaki kung ang ating bida ay nagsasanay ng anumang sword techniques. Sumagot naman ang bida na may seryosong tingin na nagsasanay siya sa 3 powers sword technique. Dito, nanuya ang lalaki at sinabing isa lamang siyang baguhan na nangangarap maging isang escort warrior. Hawak ang kanyang espada, ipinakita niya ang kanyang tindig sa laban na may hitsura ng purong kayabangan. Pinagmasdan naman ng eskrimador ang eksena na may mapanlibak na tingin at tila hindi man lang humanga. Pagkatapos ay hinamon siya ng mandirigma at hiniling na ipakita ang kanyang galing sa sword technique. May malamig na tingin, tinanong ng bida kung ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang malipol. Nagulat ang lalaki sa sagot at sinabing gusto lamang niyang sukatin ang kanilang kakayahan sa isang duelo. Tinanong naman ng ating bida kung gusto ba talaga niyang sukatin ang kakayahan nilang dalawa doon. May tiwalang tingin, sumagot siya na tiyak na siya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Nagulat ang mandirigma at hindi makapaniwala sa kapangahasan at kumpiyansa ng baguhan. Sumigaw siya na ang isang taong kararampot lang ng espada ay hindi maikukumpara sa kanya. Sinabi ng eskrimador na maganda ang kanyang kumpiyansa at ipapakita niya kung paano maging mas malakas. Pagkatapos ay gumawa siya ng kilos gamit ang kanyang kamay, inaanyayahan ang mandirigma na lumaban na may mapanghamong tingin. Dahil doon, nag-isip ang binata kung kailangan niyang ayusin ng kaunti ang kanyang lakas para hindi sumobra. Nalilito ang lalaki at hindi maintindihan kung ano ang ginagawa niya sa kanyang mga kamay sa sandaling iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng bida na ito ang unang pagkakataon na hindi niya lilipulin ang isang tao, kaya kailangan niyang magkalkula. Bukas ang mga braso, naghanda siya para sa laban na may seryoso at lubos na nakatutok na tingin. Sinabi niya na nakuha na niya at kaya na niyang iwasang lipulin ang kanyang kalaban sa kanilang laban. Sa wakas ay naintindihan na ng lalaki ang ibig sabihin ng direktor at natakot sa kung ano ang mangyayari. May mapang-asar na ngiti, sumugod ang mandirigma patungo sa bida hawak ang kanyang espada. Sumulong siya na may mabilis at tiyak na atake, ngunit tila hindi man lang nababahala ang ating bida. May mahinahong tingin, pinagmasdan ng eskrimador ang atake ng kanyang kalaban at naghanda para sa kontra-atake. Pagkatapos ay lumundag ang lalaki at nagpakawala ng malakas na pababang hampas gamit ang lahat ng kanyang lakas. May masamang ngiti, nagpa siya ang bida na para hindi siya malipol, dapat siyang tumira sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay iniwasan niya ang atake sa isang mabilis na kilos at inihanda ang kanyang sariling tiyak na hampas. Isang asul na electric aura ang nagsimulang magmula sa espada ng ating bida sa isang kahanga-hangang palabas. Bigla, isang malakas na sinag ng enerhiya ang pinakawalan mula sa talim patungo sa kalaban. Sumigaw sa sakit ang mandirigma at tumalsik papalayo ang kanyang espada dahil sa lakas ng biglaang atake. Pagkatapos ay tumilapon siya paatras at bumagsak sa lupa na may malakas na impact na nagpaalikabok. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa at naiwang tulala pagkatapos ng mapaminsalang hampas ng baguhan. Nakahiga sa lupa, iniisip niya na hindi iyon ang 3 powers sword technique na alam niya. May malabong paningin, tumingala siya at hindi makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos ay lumapit ang bida at nagtanong na may mapanuyang tono kung masyado bang masakit. Tinanong naman ng lalaki kung anong uri ng martial art iyon dahil hindi pa niya ito nakita kailanman. Sumagot ang binata na yon ay literal na ang 3 powers sword technique na kanyang binanggit. May seryosong tingin, inihayag niya na ang teknike ay kamukha ng 3 powers, ngunit kasabay nito, hindi rin. Nagtataka naman ang mandirigma kung paano siya naging isang napakahusay na master at kung alam ba ito ng direktor. May tiwalang ngiti, sinabi ng eskrimador na sa anumang paraan, siya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga ang lalaki at inisip na sa kabila ng lahat ng kanyang galing, ang kanyang inosensya ay parang sa isang bata. Nagpasya ang lalaki na kailangan muna niyang turuan ito tungkol sa lipunan para magamit ang kanyang mga sining. Nakaladhad ang kanyang kamay, sinabi niya na malinaw na ngayon na hindi niya kailangang turuan ito ng martial arts. May bahagyang ngiti, pinagmasdan ng ating bida ang eksena ng walang imik, naghihintay sa susunod na galaw. Ipinaliwanag ng mandirigma na sa mga pagkakataong tulad nito, nararapat na kunin ang kamay at tulungang bumangon ang tao.
Tumingin ang bida sa nakalahad na kamay at tila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Dahil doon, kinuha ng eskrimador ang kamay ng lalaki, at tinulungan siyang tumayo mula sa lupa sa isang banayad na kilos. At kaya't ang ating bida ay tumira sa bahay ng mandirigma upang matuto pa tungkol sa normal na mundo. Nagulat ang lalaki na makita siyang natutulog ng nakatayo at tinanong kung talaga bang ganoon siya matulog. Pagkatapos ay sinimulang turuan siya ng mandirigma ng lahat ng kanyang napalampas tungkol sa mundo sa loob ng mga taon. Ngunit sumigaw ang bida at sinabing hindi siya dapat nagbibihis sa labas ng basta-basta. Namula sa hiya ang mukha ng lalaki at hindi niya alam kung paano tutugon sa komento ng kanyang kaibigan. Dahil dito, unti-unting binuksan ng eskrimador ang kanyang puso sa mga kargador at sa kanyang bagong kaibigan. Sumigaw naman ang mandirigma na huwag niyang hubarin ang kanyang pantalon. Nasa gitna sila ng patyo sa kung anumang dahilan. Nakatago, pinagmamasdan ng isang babae ang eksena na may seryoso at malalim na pag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sa isang flashback, binigyan siya ng leader ng alyansa ng misyon na bantayan ang bawat galaw ng pamilya Joe. Ipinaliwanag niya na kailangan nila ng patunay kung konektado ang pamilya sa pag-atake sa bundok. May determinadong tingin, pumayag ang babae na isakatuparan ang kagustuhan ng leader ng alyansa. Pagkatapos ay iniisip niya na walang mga kahina-hinalang tao at ang tanging namumukod-tangi ay ang lalaking iyon. Mula sa malayo, pinapanood ng batang seal na si Ian ang bida na nagsasanay na may paghanga at banayad na tingin. Pagkatapos ay napagtanto ng espiya na ang dalaga ng pamilyang Joe ay may kakaibang panlasa. Pinapanood ng dalaga ang binata na may banayad na tingin at muli siyang tinawag na kuya ng may pagmamahal. Sa kanyang bagong uniforme, nagkomento siya na naging isa na siyang ganap na miyembro ng escort agency. Ang eksena ay dadalhin tayo sa araw ng misyon at isang bagong bukang liwayway ang sumikat sa malaking lungsod. 2 kabayo ang humalinghing at naghanda para sa mahabang paglalakbay na naghihintay sa kanila. Binati ng direktor ng ahensya ang leader ng escort ng good luck at hiniling na bumalik siyang ligtas. Ang leader, na naggangalang Mayok, ay sumagot na tatapusin niya ang misyon sa pangalan ng escort agency. Sa isang sigaw, sinabi niya sa lahat na maging alerto dahil malapit nang umalis ang escort mission. Ang mga kariton at kabayo ay humarurot ng mabilis sa mga lansangan ng lungsod. Sa pagsisimula ng misyon, pinanood ng ating bida at ng iba pang mga kargador ang pag-alis ng grupo na may seryoso at matamang tingin. Sa gitna ng karamihan, pinanood din ng batang seal na si Ian at ng kanyang kaibigan ang pag-alis ng escort group. Ang mandirigma na nagsanay sa kanya ay naroon din at pinapanood ang lahat na may matamang at medyo malayong tingin. Ang eksena ay nag-flashback ng ilang araw sa opisina ng pinuno ng pamilyang Joe kasama ang mga bagong dating. Ang leader ng alyansa ay naroroon sa silid at tila may mahalagang pag-uusap sila. Sa isang kilos, inanyayahan niya silang maupo at simulan ang pag-uusap tungkol sa kanilang misyon. Tinanong ng pinuno ng pamilya kung siya ba ang Blade Dragon, isa sa mga kambal na dragon ng unit. Pagkatapos ay tinanong ng leader ng alyansa kung ang isa pang binata ay ang Sword Dragon na bubuo sa Perez. Nakangiti, ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang sinambong Jin at nagpasalamat sa pinuno para sa papuri. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang nakababatang kapatid ng Blade Dragon at ang kanyang pangalan ay Peng Mayriong. Nagkomento naman ang pinuno ng pamilya na ang pamilyang Peng ang pinakadakilang pamilyang martial sa Hebe. May mapilyong tingin, iniisip niya na kaakit-akit ito at maaaring magkaroon ng magandang ugnayan sa kanyang anak. Sinabi ng pinuno na umaasa siyang magkakasundo ng mabuti ang mga kabataan at ibahagi ang kanilang karunungan sa martial arts. Nagpasalamat ang magkapatid sa pinuno para sa kanyang mabuting pagtanggap at sinabing sila ang dapat magpasalamat sa pag-welcome. Pagkatapos ay nagbigay ng isang mahinhing ngiti ang kapatid na babae ng binata habang matamang pinapanood ang usapan ng dalawa. Ngunit ang kanilang tunay na misyon ay imbestigahan ang pamilyang Zhu at ang koneksyon nito sa pag-atake sa bundok. Pagkatapos ay tinukso ng dalaga ang kanyang kapatid dahil, sa kabila ng misyon, tila masyado itong nadidistract sa ibang bagay. Nagkomento siya na tanging sa dalaga lang ng pamilyang Zhu na nagsasanay sa patyo siya nakatuon ng pansin. Nagsasanay ang batang si Seolyon na may seryoso at determinadong tingin, ipinapakita ang kanyang galing sa espada. Napansin naman ng espiya na hindi sa kanyang kapatid nakatingin ang dalaga, kundi sa isang simpleng kargador. Sumagot ang kanyang kapatid na lalaki nang may paghamak na nagsasabing walang dapat ipag-alala sa kung sinong lalaki lang. Narinig daw niya na umalis ang binata para sa isang buwang misyon na magbibigay sa kanya ng oras para ligawan ito. Samantala, sa escort agency, naghahanda ang mga tagabuhat para sa kanilang huling pagkain ng magkakasama. Kakainin na nila ang kanilang huling pagkain bago umalis para sa mahabang escort mission. Ang ating bida ay ganap na nakatuon sa pagkain sa kanyang harapan, handang-handa ng kumain. Gamit ang kanyang chopsticks, inilapit niya ang piraso ng karne sa kanyang bibig, naghahandang namnamin ang pagkain. Ang lasa ng pagkain ay nag-iwan sa kanya ng ekspresyon ng purong kaligayahan at kasiyahan sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang pagkain ang pinakakapanapanabik na sandali mula nang lumabas siya sa labas ng mundo.
Nagkomento ang kanyang kaibigan na kumakain siya na parang nagsasagawa ng isang sagradong ritual. Pagkatapos ay sinabi niya na ang destinasyon ng misyon ay Sichuan, ang tahanan ng isa sa mga pinakadakilang pamilya sa mundo ng martial arts. Inihayag ng kaibigan na ang kliyente para sa escort mission ay ang makapangyarihang pamilyang Tang ng Sichuan. Ang lalaking namumuno sa grupo ay si Tang Hogwon, isang nakatatanda sa sikat na pamilyang Tang ng Sichuan. Ipinakilala ang isa pang lalaki na nagngangalang Tang Chilgai, na miyembro rin ng pamilyang Tang. Pagkatapos ay nagpatuloy ang kaibigan sa pagpapaliwanag ng mas maraming detalye ng misyon sa matamang nakikinig na eskrimador. Sinabi niya na nagpadala ang pamilyang Tang ng kanilang sariling mga mandirigma para sa escort mission. Dahil dito, nagtaka ang kaibigan kung gaano kahalaga ang mga bagay na kanilang dinadala. Ngunit nanatiling nakatuon ang bida sa kanyang pagkain, walang pakialam sa mga detalye ng misyon. Biglang may dumapong paru-paro sa sombrero ng nakatatanda at nagkomento siya tungkol sa isang masarap na amoy. Sa isang kumpas, sinabi niyang nakakainis ang insekto at naghanda siyang gawan ito ng paraan. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, isang malakas na enerhiya ang sumira sa paru-paro sa ere sa isang iglap. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng may pagdududa na parabang may napansin siyang kakaiba. Tinanong ng isa pang miyembro ng pamilyang Tang ang nakatatanda kung may nangyari. Sumagot ang nakatatanda na nakaramdam siya ng di pangkaraniwang aura na nagmumula sa isa sa mga tagabuhat ng ahensya. Sa matinding titig, nagtaka siya kung sino kaya ang may-ari ng malakas at mahiwagang enerhiyang iyon. Nagsimulang maglibot ang kanyang mga mata sa mga tagabuhat upang mahanap ang may-ari ng aura na iyon. Pagkatapos ay tumuon ang tingin ng nakatatanda sa ating bida na payapang kumakain sa kanyang mesa. Dadalhin tayo ng eksena sa pag-alis at handa na ang mga kabayo para sa mahabang paglalakbay. Inanunsyo ng leader ng escort na si Maiyok na kumpleto na ang lahat ng paghahanda para sa pag-alis. Nagtaka ang nakatatanda kung ang aura na naramdaman niya ay mula ba talaga sa leader ng escort. Pagkatapos ay napagtanto niya na malakas ang aura ng leader at sinabihan ang lahat na maghanda ng umalis. Sa isang sigaw, sinabihan ng leader ng escort ang lahat ng mandirigma at tagabuhat na tapusin na ang kanilang pagkain. Pagkatapos ay inanunsyo niya na kailangan nilang makarating sa Sichuan sa loob ng 1 buwan at kalahati dahil ang bilis ang kanilang tatak. Nagulat ang ibang mga tagabuhat sa deadline, ngunit isa sa kanila ay tila tinanggap ang hamon. Dahil dito, binalaan siya ng kaibigan na huwag magpahuli dahil kung hindi ay agad siyang sisipain palabas ng leader ng escort. Sumigaw ang leader na maghanda na ang lahat sa pag-alis at sa wakas ay nagsimula na ang mahabang paglalakbay. Nagtaka ang eskrimador kung bakit siya magsasabi ng isang bagay tulad ng huwag magpahuli. Mabilis na umarangkada ang mga kariton at naging mahirap ang mga misyon ng leader dahil sa kanyang ugali. Dagdag pa rito, kailangang tumakbo ng lahat ng tagabuhat sa bilis ng mga kabayo upang makasabay. Sumigaw ang kaibigan na kumapit lang siya, ngunit hindi pa rin naintindihan ng binata kung ano ang ibig sabihin ng magpahuli. Ngunit nakasabay ang bida sa bilis ng misyon na parabang simpleng namamasyal lang. Walang tigil na nagpatuloy ang paglalakbay at tumakbo ang grupo ng walang hinto hanggang sa lumubog ang araw sa abot-tanaw. Sa gabi, ipinaliwanag ng kaibigan na ganoon matulog ang binata habang payapa siyang nagpapahinga ng nakatayo. At kaya't ipinagpatuloy ng ating bida at ng escort group ang kanilang paglalakbay sa napakabilis na takbo. Nakarating sila sa bundok Pyongyang sa distrito ng Nehol sa loob lamang ng 2 araw na paglalakbay. Biglang may isang sibat na lumipad ng mabilis patungo sa grupo habang tumatakbo sila sa kabubatan. Sumigaw ang isa sa mga miyembro ng pamilyang Tang na huminto ang lahat dahil naramdaman niya ang napipintong panganib. Nagliliwanag ang sibat ng isang malakas na asul na aura habang papalapit ito upang tamaan ang target nito. Hindi nag-aksaya ng oras ang leader ng escort at naghanda upang salubungin ang atake gamit ang kanyang sandata. Sa isang mabilis na kilos, nagawa niyang ilihis ang sibat at pigilan itong tumama sa kariton. Sumigaw siya at nagtanong kung sino ang mga taong naglakas loob na umatake sa grupo ng escort. Isang misteryosong boses ang sumagot na sila dapat ang nagtatanong niyan sa leader. Kasabay nito, isang grupo ng mga kahina-hinalang lalaki ang lumabas mula sa kabubatan upang palibutan ang grupo. Sinabi ng leader ng mga bandido na pumasok sila sa teritoryo ng Green Forest at kailangang magbayad ng toll. Sinabihan ng nakatatanda mula sa pamilyang Tang ang kanyang tauhan na kumalma dahil mga ordinaryong bandido lang sila. Sabi ng kaibigan ng bida na huwag mag-alala, ngunit iniisip niya kung sila rin ba ang mga bandido noon. Dahil doon, naghagis ang leader ng escort ng isang tumpok ng barya at sinabing iyon na ang kanilang toll. Sinalo ng kalbong bandido ang mga barya sa ere na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa isang mabilis na kilos, dinurog niya ang mga barya at inihagis sa lupa ng may paghamak. Sumigaw siya na ayaw niya ng kakarampot na halagang iyon at sinabihan silang ibigay ang lahat ng kalakal. Walang inaksayang oras, lumundag ang kalbong lalaki patungo sa leader ng escort para sa isang sorpresang atake. Nagulat ang kaibigan ng bida sa biglaang pag-atake at hindi alam ang gagawin, ngunit agad naramdaman ng ating bida na may malakas na intensyong pumatay ang lalaki.
Sumugod ang bandido gamit ang kanyang sandata upang atakihin ang leader na nasa kanyang kabayo pa rin. Naghanda siya para sa isang nakamamatay na hampas, at sinubukan ng leader ng escort na ipagtanggol ang sarili mula sa atake, ngunit napakalakas ng hampas, at natamaan ng husto ang leader sa atake ng kalaban. Dahil doon, tumilapon ang leader ng escort mula sa kanyang kabayo at bumagsak sa lupa ng malakas. Tumawa ang bandido at nagtanong kung sa tingin ba nila mapipigilan sila ng escort agency doon. Sa isang sigaw, sumugod ang lahat ng iba pang bandido upang atakihin ang natitirang bahagi ng grupo ng escort. Nawalan ng pag-asa ang isa sa mga taga-buhat at nag-isip kung paano nila haharapin ang napakaraming kalaban. Napagtanto ng nakatatanda na hindi sila mga ordinaryong bandido at nagtanong kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumawa ang leader ng mga bandido at sinabing sila ay mga bayaning buong pagmamalaking kaanib sa Green Forest. Pagkatapos ay sumugod siya sa nakatatanda at sinabihan itong ituring na isang karangalan na mapabagsak ng kanyang mga kamay. Sinabi ng nakatatanda na sayang dahil kung mga ordinaryong bandido lang sila, sana'y hinayaan na niya silang mabuhay. Dahil doon, naghagis siya ng isang karayom na tumama sa isang puno na may malakas na lilang enerhiya. Bumaon ang maliit na sandata sa kahoy na nagpapakita ng lakas ng atake ni Master Tang. Nagulat ang bandido at hindi makapaniwala sa nangyari doon sa kabubatan. Nagtataka siya kung paano nakagawa ng ganoong kalaking pinsala ang mga simpleng gintong karayom. Pagkatapos ay nagsimulang matunaw ang katawan ng lalaki, at naging isang masamang itim na usok sa hangin. Natakot ang ibang mga bandido sa eksena, at hindi alam kung paano tutugon sa kapangyarihan ng matanda. Sinabi ni Master Tang na naglakas loob silang galawin ang mga ari-arian ng kanyang pamilya at naghanda ng umatake. Sa galit na tingin, nagpakawala siya ng ulan ng mga karayom na may napakalakas na lilang aura. Inilunsad ang atake ng may katumpakan at walang matatakbuhan ang mga bandido mula sa teknik na yon. Isa sa mga lalaki ang tinamaan ng mga karayom at sumigaw sa sakit mula sa epekto ng direktang tama. Isa pang kalaban ang tinusok din at hindi makayanan ang lakas ng nakamamatay na teknik na yon. Biglang lumitaw ang isang bagong grupo ng mga nakamaskarang kalaban at sinabing hindi sapat ang Green Forest. Ang grupong ito ay ang Death Spirit Squad at hindi sila maaaring umatras habang naroroon ang nakatatanda. Sinabi ng kanilang leader na utos ito mula sa pinuno ng pamilya na huwag mag-iwan ng sinumang buhay. Binalaan ng nakatatanda ang kanyang tauhan na maghanda dahil ang mga ito ang tunay na kalaban. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit bumagsak ang escort agency, dapat nilang ihatid ang mga kalakal. Binalaan ng tauhan ang kanyang mga piling mandirigma na protektahan ang mga kalakal hanggang sa huli. Ano man ang mangyari, sa isang sigaw, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag mag-iwan ng kahit isang kalaban na buhay at nagsimula na ang labanan. Buong lakas na sumalakay ang mga piling mandirigma ng pamilyang Tang at naging isang tunay na massacre ang labanan sa kabubatan. Lumaban ng buong lakas ang leader ng escort, ngunit mas malakas ang kalaban kaysa sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, pinapanood lang ng ating bida ang labanan sa paligid niya na may kalmado at malayo ang tingin. May sumigaw na panatilihin ang pormasyon, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang eskrimador. Isang escort warrior ang nasorpresa at nakatanggap ng nakamamatay na hampas mula sa nakamaskarang kalaban. Napagtanto ng leader na hindi sila kalaban sa mga master na ito at hindi sila tutulungan ng pamilyang Tang. Dahil doon, tinamaan ng isang hampas ang kaibigan ng bida at nagulat ito sa sorpresang pag-atake. Nang makita ito, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng eskrimador at tila tumugon siya sa atake. Naghanda ang isa sa mga kalaban upang ibigay ang huling hampas sa binata na sugatan at walang kalaban-laban. Naalala ng bida noong inalok siya ng kanyang kaibigan ng pagkain nito habang kumakain. Dahil doon, isang asul na aura ang lumabas mula sa kanyang espada at sa wakas ay nagpasya siyang sumali sa laban. Gamit ito, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang atake ng kuryente para protektahan ang kanyang kaibigan mula sa mga kaaway. Ang kalaban na umatake sa kanya ay tuluyang nadurog ng malakas na paglabas ng enerhiya. Nang makita ang eksena, nagulat ang kasama dahil hindi niya inaasahan ang ganoong kalaking pagpapakita ng kapangyarihan. Nagtataka ang ibang mga kaaway kung ano ang pagsabog na yon at kung may kidlat bang tumama doon. Pagkatapos ay nakilala ng kaibigan ang teknike at sinabing iyon ang Heavenly Thunder ni Haiyongwu. Dahil doon, desperado siyang nakiusap sa binata na iligtas din ang iba pa niyang mga kasama. Ngunit malamig na sumagot ang bida na iniligtas niya lamang siya dahil siya yon at wala ng iba. Nagsumamo ang kaibigan at nagtanong kung bakit, gayong lahat ng naroon ay kasamahan niya. Samantala, patuloy na pinapatay ang ibang mga tagabuhat ng mga nakamaskarang kaaway. Isa sa kanila ay nagmakaawa pa para sa kanyang buhay, sinasabing sila ay mga tagabuhat lamang na walang panloob na kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ng eskrimador na hindi niya naintindihan kung ano talaga ang kahulugan ng salitang kasama. Ngunit dahil kahilingan iyon ng kanyang kaibigan, nagpasya siyang iligtas ang lahat para sa kanya. May determinadong tingin, sumugod siya ng napakabilis sa larangan ng digmaan. Napakabilis niyang gumalaw kaya't hindi man lang napansin ng mga kaaway at isa-isang nasorpresa.
Sinunggaban ng bida ang isa pang kaaway sa liig nang hindi binibigyan ng kahit katiting na pagkakataong tumugon sa atake. Sa isang iglap, dinaanan niya ang maraming kaaway, tinatalo sila ng napakadali. Isang kaaway ang nang-insulto sa matanda, ngunit nagulat sa mabilis na kilos ng ating bida. Nagulat si Master Tang at nagtaka kung ano ang dumaan sa kanya ng napakabilis. Ang matanda lamang ang malabong nakakakita sa kilos ng binata sa gitna ng kaguluhan. May kalmadong tingin, huminto ang bida at nagtanong kung sapat na ba ang kanyang ginawa. Gamit ang kanyang kapangyarihang kuryente, tinapos niya ang lahat ng natitirang kaaway sa isang iglap. Pagkatapos ay lumingon ang bida na may kalmadong itsura na parang walang nangyari doon. Nang matapos ang laban, muling tumahimik ang gubat sa ilalim ng maaliwalas na asul na kalangitan. Sa ibang lugar, isang babae ang nagtataka kung ang kanyang elite squad ay tunay ngang nalipol. Ito si Umunhay, ang pinuno ng Death Spirit Troop at hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Humihingi ng paumanhin ang tauhan at sinabing may isang supervisor na wala sa kanilang mga ulat. Sa sandaling iyon, nagulat ang lalaki dahil nagpa siya ang pinuno ng pamilya na personal na pumunta. Nakangiti, kinumpirma niyang aalamin niya mismo kung sino ang master na ito. Dadalhin tayo ng eksena sa punong himpilan ng Human Clan, isa sa mga pinaka-impluensyal na pamilya sa mundo. Sa loob, tinanong ng pinuno ng angkan kung natuklasan na nila kung ano ang itinatago ng pamilyang Tang. Ang pinuno ay si Umun Wong at narinig niyang muling natuklasan ng pamilyang Tang ang mga Thunder Grenade. Ipinaliwanag ng tauhan na tinulungan sila ng mansyon ng Panday at sila ay mula sa Thunder Sect. Dahil dito, naiintindihan ng matanda na ang mga tagapagmana ng sekta ang nagbalik ng sandata sa mundo. Pagkatapos ay naisip niya ang napakalaking kapangyarihan na idudulot ng 5 kargada ng mga granadang ito. Sa kapangyarihang iyon, posibleng wasakin ang buong rehiyon at baguhin ang balanse ng mundo. May masamang tingin, sinabi niyang kailangan nilang kunin ang mga sandatang ito para sa kanilang sarili sa anumang paraan. Pagkatapos ay ipinahayag ng tauhan na umalis na ang binibini kasama ang squad matapos marinig ang balita. Nagalit ang boss at sumigaw, tinatanong kung saan nagpunta si Yaong Hai nang walang pahintulot niya. Takot na sumagot ang lalaki na sa ngayon, dapat ay malapit na siya sa bundok Pyongyang. At kaya ang kontrabida ay sumakay ng napakabilis patungo sa lugar ng labanan upang makita ang lahat. Salamat sa pagsisikap ng bida, nalipol ng ahensya ang lahat ng kaaway, ngunit nawala sa kanila ang halos lahat ng kanilang mga escort warrior sa labanan. Tanging ang malubhang nasugatang pinuno ng escort at ang mandirigmang nagsanay sa kanya ang nakaligtas. Bukod sa kanila, mayroon ding ilang mga tagabuhat na lubos na natatakot. Isa sa mga lalaki ang nagmungkahi na kumuha ng ibang ahensya, ngunit sinabi ng matanda na dapat silang magtiwala sa kanila. Kinuwestiyon ng binata ang desisyon at pagkatapos ay sinabing sa Celestial Thunder ng matanda, kaya na nilang mag-isa. Pagkatapos ay binati niya ang matanda sa pagperpekto sa lihim na teknike ng pamilyang Tang ngunit ipinahayag ng master na halos hindi niya nakita ang nangyari at hindi siya ang gumamit ng teknike. Nagulat dito, tinanong ng binata kung sino ang responsable sa malakas na atake. Pagkatapos ay sinabi ng matanda na kung hindi siya nilinlang ng kanyang mga mata, alam na alam niya kung sino yon. Dahil doon, direktang itinuro niya ang bida at tinawag siyang tagadala ng espada. Pagkatapos ay nilapitan ng master ang binata at diretsong tinanong kung saang sekta siya kabilang. Hindi na intindihan ng eskrimador ang tanong at ipinaliwanag ng matanda na gusto niyang malaman kung saan siya nagsanay. Naalala ng binata si Cheong Gijia at sinabing hindi siya nito tinuruan ng anumang martial arts. May malamig na tingin, ipinahayag niyang ang kanyang martial arts ay sa kanya lamang at hindi sa iba. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ang kanyang mga kasanayan pagkatapos ng hindi mabilang na mga laban ng buhay at kamatayan. Kaya, buong katiyakan niyang sinabi na hindi siya kabilang sa anumang sekta o angkan. Nagulat ang matanda at nagtanong kung sinasabi ba niyang nahulog mula sa langit ang kanyang mga kakayahan. Nagpanik ang kaibigan ng bida dahil nagiging bastos siya sa isang matanda ng pamilyang Tang. Sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon at sinabing matagal na nanirahan ang kanyang kaibigan ng mag-isa sa kabundukan. Iniisip ng matanda na mayabang siya ngunit napagtanto niyang kailangan nila ang kanyang lakas para sa misyon. Napagtanto ng matanda na nakikinig ng mabuti ang tagabuhat sa kanyang kaibigan at bumuo ng isang plano para mapanatili siyang kontrolado. Pagkatapos ay bumaling siya sa mandirigma at pinuri ito, sinasabing mas magaling siya kaysa sa inaakala. Dahil dito, itinalaga siya ng matanda bilang bagong pinuno ng escort, kapalit ng dating pinuno na nasugatan. Nagulat ang binata sa biglaang desisyon at hindi makapaniwala sa bagong responsibilidad. Sumang-ayon ang dating pinuno at sinabing magmamadali siyang bumalik sa ahensya para kumuha ng mga dagdag na tauhan. Pagkatapos ay ipinasa niya ang pamumuno sa mandirigma at hiniling na pamunuan nito ang grupo hanggang sa katapusan ng misyon. Naiintindihan ng binata na kailangang may managot at tinanggap ang mahirap na gawain. Sa isang formal na kilos, ipinangako niyang pamumunuan niya ang escort patungong Sichuan ng may buong kaligtasan. Sumang-ayon si Master Tang at sinabing dahil gabi na, aalis na sila kinaumagahan. Galit na galit ang isa pang miyembro ng pamilyang Tang at nagtataka kung may katuturan ba ang alinman dito.
Samantala, pinagmamasdan lamang ng ating bida ang eksena gamit ang kanyang karaniwang kalmado at malayong tingin. At sa gayon, nagpatuloy ang paglalakbay ng ahensya ng escort ngayon sa ilalim ng pamumuno ng bagong commander. Kasabay nito, sumakay ng pinakamabilis ang dating pinuno upang iulat ang sorpresang pag-atake. Iniisip niya na kahit sa lakas ng tagabuhat, lahat ay malalagay sa panganib kung bumalik ang kaaway. Bigla, may napansin ang lalaki na kakaiba at pinahinto ang kanyang kabayo sa gitna ng madilim na gubat. Naramdaman niya ang isa pang presensya na patungo sa parehong direksyon at napagtantong kailangan niyang magmadali palalo. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kislap ang sumalamin sa kanyang mga mata na nagpapakita ng isang sandata na may mga tanikala. Bigla, isang sandata ang tumama sa kanya ng sapul at nagpatalsik sa kanya malayo sa kanyang kabayo na may nakamamatay na tama. Ang sandatang may tanikala ay humiwa sa hangin ng marahas na nagpapakita ng kalupitan ng sorpresang pag-atake na iyon. At sa gayon, sinapit ng dating pinuno ng escort ang isang kalunos-lunos na wakas sa kanyang paglalakbay pabalik sa ahensya. Sa gubat, isang grupo ng mga nakamaskarang asasin ang sumusugod ng napakabilis sa gabi. Ito ang assassination unit ng Blood Demon Son, isang nakamamatay na elite troop. Kinumpirma ng pinuno ng grupo na napatay na ang target at naghahanda para sa susunod na misyon. May masamang tingin, ipinahayag niyang ang susunod nilang target ay ang makapangyarihang pamilyang Joe. Samantala, sa mansyon, ang pinuno ng pamilya at ang kanyang tagapayo ay nagtatrabaho hanggang gabi. Pagkatapos ay sinabi ng boss na hindi sila maaaring tumigil dahil ang trabaho at pagsasanay ay hindi dapat ipagpaliban. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho na may nakatutok na tingin, walang kamalay-malay sa papalapit na panganib. Bigla, isang patak ng tinta ang nahulog mula sa kanyang brush na parang masamang pangitain sa kung ano ang darating. Naramdaman ng boss ang isang masamang presensya at nagtaka kung ano ang aurang iyon na bigla na lang lumitaw. Natapon ng tinta sa mesa at nagsimulang maganap ang kaguluhan sa labas ng mansyon. Maraming gwardiya ang nasorpresa at ang looban ng pamilya ay napuno ng sigawan at kalituhan. Pagkatapos ay sumigaw ang isa sa mga gwardiya na kunin ng lahat ang kanilang mga sandata at maghanda para sa tambang. Sinasabi lang ng pinuno ng pamilya na inaasahan na niya ito, na parang alam niyang mangyayari ito. Sa isang sigaw, inutusan ng pinuno ng mga asasin ang kanyang mga tauhan na huwag mag-iwan ng kahit isang nakaligtas. Sumugod sa labanan ang kapitan ng mga gwardiya at tinanong kung sino ang mga baliw na sumalakay sa kanila, ngunit pinigilan siya ng kanyang tagapayo at sinabihang kumalma at huwag munang pumasok sa laban ngayon. Nalilito ang boss sa kilos ng kanyang kaibigan at tinanong kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ng tagapayo na masyadong malakas para sa kanila ang layuning pumatay ng mga kaaway. Ipinapakita sa eksena ang mga asasin na minamassacre ang mga gwardiya ng pamilya ng napakadali. May seryosong tingin, sinabi ng lalaki na kailangang pumunta ng boss sa ibang lugar at umalis na doon ngayon. Pagkatapos ay tumakbo ang boss patungo sa silid ng kanyang anak na babae upang babalaan siya sa napipintong panganib. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at natagpuan ang dalaga na nagulat sa biglaang pagpasok. Sumigaw noon ang ama na lisanin niya agad ang lugar at maghandang tumakas mula sa mansyon. Dahil sa takot, nagtanong ang dalaga kung anong nangyayari at nag-alala sa kapalaran ng kanyang ama. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nilalamon ng apoy ang mansyon at umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng tulong sa lahat ng dako. Ipinagpatuloy ng mga mamamatay tao ang massacre at walang awa sa mga bantay ng pamilya. Inutusan noon ng pinuno ang kanyang mga tauhan na salakayin din ang escort agency at walang itira. Samantala, ang dalaga at ang kanyang mga kasama ay humarurot sakay ng kanilang mga kabayo upang makatakas sa lugar. Ang dalaga, ang kanyang kapatid, at ang direktor ng ahensya ay tumakas mula sa mansyon sa abot ng kanilang makakaya. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot din sa punong tanggapan ng escort agency ng lungsod. Lumingon ang dalaga at napagtanto na ang apoy ay hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa ahensya. Sumigaw noon ang direktor na huwag siyang huminto sa pagtakbo dahil kailangan na nilang umalis doon ngayon, ngunit nag-aalala siya sa kanyang ama at ipinaalala ng lalaki kung gaano kalakas ang pinuno ng pamilya. Kinuha noon ng pinuno ang kanyang sibat at naghandang lumaban dahil siya ang pinakamahusay na maningibat ng hanam. Sa isang malakas na kilos, inikot niya ang kanyang sandata at naghandang harapin ang sangkaterbang kalaban. Ang kanyang atake ay nagpakawala ng alon ng enerhiya na sumira sa lahat ng nasa paligid nito na may kahanga-hangang lakas. Buong pagmamalaki namang sinabi ng tagapayo na walang sinuman sa rehiyon ang makakapantay sa kanyang amo. Nakilala noon ng pinuno ng mga asasin ang lalaki at kinumpirma na siya ang pinuno ng pamilyang Zhou. Hawak ang kanyang sibat, naghanda ang mandirigma para sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Inutusan noon ng kontrabida ang kanyang mga tauhan na dalhin ang ulo ng pinuno at sumugod silang lahat para umatake. Sumigaw ang tagapayo na isinasakripisyo ng pinuno ng pamilya ang kanyang sarili para makatakas sila roon. Sa puntong ito, sinabi ng kapatid ng dalaga na magtiwala siya sa kanilang ama, ngunit tila labis na nag-aalala ang dalaga para sa kanya.
Tinanong noon ng kanyang kapatid kung ano ang gustong iparating ng dalawang mula sa alyansa sa lahat ng ito. Nagbabala noon ang espiya na hindi sila mananatili at kailangang bumalik agad sa alyansa ng Murom. Ipinaliwanag niya na kailangang iulat ang pag-atake sa lalong madaling panahon upang malaman ito ng lahat. Sumang-ayon ang kapatid ng dalaga, ngunit nag-aalala na baka simulan na silang habulin ng mga kaaway sa lalong madaling panahon. Dahil doon, sinabi ng direktor na kung hindi nila maaasahan ang mga ito, iisang tao lang ang naiisip niya. Naalala niya ang porter na humarap sa mga bandido ng luntiang kagubatan at nagligtas sa lahat noon. Sa isang determinadong tingin, nagpasya ang matandang lalaki na kailangan nilang humanap ng ibang paraan para makatakas. Nagpaalam noon ang dalaga at hiniling sa dalawa na mag-ingat sa kanilang paglalakbay. Sunod, nagbabala ang direktor na kailangan nilang magmadali para maabutan ang escort group mula sa Sichuan. Naisip noon ng dalaga na kung mahahanap niya si Hayong Wu, tiyak na malalaman nito kung ano ang gagawin para tulungan sila. Habang may luha sa kanyang mga mata, tinitignan niya ang nasusunog na mansyon at ipinagdarasal na makaligtas ang kanyang ama. Samantala, sa mansyon, ipinagpatuloy ng mga nakamaskarang mamamatay tao ang massacre sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Kahit sugatan, bumangon ang pinuno ng pamilya at naghandang ipagpatuloy ang paglaban sa lahat. Sa isang galit na tingin, tinanong ng lalaki kung sino sila at bakit nila inaatake ang kanyang pamilya. Humalakhak ng masama ang mga asasin habang isang anino ang lumitaw mula sa likuran nilang lahat. Sinabi noon ng misteryosong figura na hindi na siya mag-aabalang sumagot dahil paalis na siya. Nagalit ang pinuno ng pamilya sa sagot at sumigaw na magpakita ang pinuno ngayon din. Bilang tugon, isang malakas na pulang atake ng enerhiya ang pinakawalan patungo sa pinuno ng pamilya. Nagulat ang pinuno ng pamilya at nagtataka kung paanong buhay pa ang pinuno ng mga asasin. Pagkatapos ay isiniwalat ng kontrabida na itinapon na niya ang kanyang dating pangalan at pinatamaan ang pinuno ng isang nakamamatay na suntok. Habang tinitingnan ang wasak na mansyon, sinabi niyang ang pamilyang Zhou ay abo na lamang ngayon. Nagtanong ang salarin tungkol sa kanyang mga mamamatay tao at sinabi ng tauhan na hinahanap nila ang mga nakaligtas. Kahit na, sinabi ng lalaki na hindi pa rin niya maintindihan ang dahilan ng sorpresang pag-atake. Nagtaka siya kung bakit sisirain ng Blood Demon Child ang pamilyang Zhou sa lahat ng tao. Tinanong noon ng kontrabida si Hiu Liaong kung alam niya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Master Cheong Dija. Sumagot ang tauhan na alam niyang itinaya nila ang kanilang buhay bilang magkaribal noong nakaraan. Dahil doon, kinumpirma ng kontrabida ang kwento at sinabing siya na lang ang natitira mula sa pagiging magkaribal na yon. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang unang lugar na binalak ni Chiang Iha na sanayin ang kanyang mga master ay doon. Kaya naman, natural lang na doon niya dapat simulan ang kanyang malaking paghihiganti. Sa isang masamang ngisi, nanumpa siya na hindi niya hahayaang makatakas ng buhay ang kahit isang miyembro ng pamilyang Zhou. Dadalhin tayo ng eksena sa madilim na kagubatan kung saan desperadong nangangabayo ang mga takas. Napagtanto ng direktor na malapit na ang mga kaaway at sinabi sa kanila na magtiis pa ng kaunti. Mukhang pagod na pagod ang kapatid ng dalaga at humihingal, sinusubukang makasabay sa bilis ng pagtakas. Dahil doon, nagsimulang mapag-iwanan ang binata at palapit ng palapit sa kanila ang mga kalaban. Desperadong sumigaw ang direktor na huwag masyadong mapag-iwanan ang binata at subukang magmadali. Pawis ang mukha, nagpatuloy sa pangangabayo ang kapatid ng dalaga, ngunit lalo lang lumalayo ang agwat nila. Isang kadena ang lumipad sa hangin at napagtanto ng binata na siya ang magiging dahilan kung bakit mahuhuli ang lahat. Tinamaan siya ng sandata at napasigaw sa sakit ang binata dahil sa biglaang tama. Nang makita ang eksena, isinigaw ng direktor ng ahensya ang pangalan ng binata sa sobrang pagkabigo. Dahil doon, tumilapon ang binata mula sa kanyang kabayo dahil sa isang malakas at tiyak na tama. Sumigaw noon sa pagkabigo ang kanyang kapatid at hindi makapaniwala sa nangyari. Walang sinayang na oras, sumugod ang mga nakamaskarang mamamatay tao sa iba pang nakaligtas. Lumundag ang isa sa mga kalaban patungo sa dalaga at sinabing sa wakas ay nahuli na niya ito sa gitna ng pagtakas. Sumigaw noon sa takot ang dalaga at nagulat ang kabayo sa biglaang pag-atake ng kalaban. Dahil dito, nahulog siya sa lupa at naging ganap na walang kalaban-laban sa atake ng mga asasin. Pinalibutan noon ng mga kaaway ang dalawang nakaligtas na nakahandusay sa sahig ng kagubatan. Habang nakahiga sa sahig, tinawag ng direktor ang pangalan ng dalaga na may hitsura ng purong pag-aalala at may luha sa kanyang mga mata. Naisip niya na siya ang nag-iisang anak na gusto niyang protektahan. Napagtanto noon ng dalaga na kung sinundan sila hanggang dito, natalo ang kanyang ama at kapatid. Pinuri siya noon ng pinuno ng mga asasin dahil sa matagal na pag-iwas sa kanila. Habang kumikinang ang kanyang espada, nagbabala siya na doon na magtatapos ang kanyang pagtakas. Umiyak noon ng desperado ang dalaga at nagmakaawa na iligtas siya ng sinuman mula sa sitwasyong iyon. Bigla, isang asul na enerhiyang kuryente ang nagsimulang lumabas sa buong madilim na kagubatan. Tumingala ang dalaga na may pag-asa sa kanyang mukha nang makita ang pamilyar at malakas na liwanag na iyon. Sa gitna ng enerhiya, isang anino ang lumitaw at naghandang pumasok sa laban upang iligtas siya.
Pagkatapos ay lumitaw ang ating bida na may seryosong tingin at itinuro ang kanyang kamay sa direksyon ng dalaga para tumulong. Sa isang nakatutok na tingin, sinabi niyang narinig niya ang boses ng dalaga na humihingi ng tulong sa gitna ng gabi. Umiyak noon sa ginhawa ang dalaga nang makitang sa wakas ay dumating na ang kanyang tagapagligtas para tulungan siya. Bumalik noon ang eksena sa escort group habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa madilim na kagubatan. Bigla, huminto sa paglalakad ang ating bida at tila may naramdamang kakaiba sa hangin. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng dalaga na desperadong humihingi ng tulong mula sa malayo. Dahil doon, napansin ng kanyang kaibigan ang pagbabago at nagtanong kung ano ang nangyari para huminto siya ng ganoon. Sumagot noon ang Espadatsin na may seryosong tingin na babalik siya sandali. Nalito ang kaibigan at nagtanong kung saan siya pupunta sa gitna ng misyon, ngunit nawala ang binata sa isang iglap at sinigaw ng kanyang kaibigan ang pangalan niya sa takot. Habang tumatakbo ng mabilis, iniisip ng bida na tiyak na narinig niya ang boses ng dalaga. Naalala niya noon ang boses ng dalaga na tumatawag sa kanya at humihingi ng tulong noong gabing iyon. Balik sa eksena, naghahanda ang asasin na ibigay ang huling suntok sa huling tagapagmana ng pamilyang Joe, ngunit biglang lumitaw ang ating bida sa gitna ng pagsabog ng enerhiyang kuryente. Nagulat ang mga kaaway sa paglitaw niya at nagtaka kung sino ang misteryosong lalaking iyon. Hiniling noon ng direktor sa binata na alagaan ang dalaga dahil nagtitiwala siya sa kapangyarihan nito. Tiningnan noon ng bida ang matandang lalaki na may kalmado at seryosong ekspresyon. Sa isang huling buntong hininga, sinabi ng matanda na tama na at sa wakas ay nagpahinga. Sumigaw ang pinuno ng mga asasin na hindi mahalaga kung sino siya dahil isa lang siyang magiging bangkay. Ipinatong noon ng Espadatsin ang kanyang kamay sa ulo ng dalaga bilang tanda ng purong pagmamahal. Sa kanyang paghawak, naramdaman ng dalaga na nawala ang lahat ng kanyang takot at pagod na parang nyebe. Sa isang mabait na tingin, hiniling ng binata na punasan niya ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga kaaway at sinabing tatapusin niya ang lahat ng ito ng napakabilis. Dahil doon, lumundag ang binata sa hangin at sumugod sa gitna ng labanan na may kahanga-hangang bilis. Gumagalaw siya na parang kidlat at tinatalo ang maraming kaaway ng sabay-sabay gamit ang kanyang mga atakeng kuryente. Sumigaw sa sakit ang mga asasin at hindi maintindihan kung anong uri ng martial art ang ginagamit niya. Gamit ang kanyang espada, nagpakawala siya ng ulan ng kidlat na tumama sa lahat ng natitirang kaaway. Nagulat ang dalaga nang makitang halos 20 mamamatay tao ang naging abo sa isang iglap. Naisip niya na kung mayroon siyang lakas na tulad nito, marahil ay naprotektahan niya ang kanyang buong pamilya. Sa isang seryosong tingin, naghanda ang bida na gawin ang kailangang gawin sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinabi ng binata na babalik din siya at ipinatong ang kanyang kamay sa isang malaking bato sa lupa. Sa malungkot na tingin, ipinangako niya na hahayaan niyang magpahinga ang direktor sa isang mas magandang lugar. Nilapitan siya ng dalaga at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin ngayong nag-iisa na siya sa mundo. Wala ang kanyang ama o kapatid, hindi niya alam kung ano ang gagawin at pakiramdam niya ay lubos na nawawala at walang direksyon. Ang mga salita niya ay tumama sa kanya ng husto dahil alam na alam din niya kung ano ang pakiramdam na iyon. Naalala niya na siya rin ay nakaligtas sa impyernong iyon nang mag-isa at lumabas sa mundo ng walang kasama. Ang dalaga ang unang taong nag-abot ng tulong sa kanya, kaya gagawin din niya ang pareho para sa kanya. Sa isang seryoso at maprotektang tingin, nilapitan niya ang dalaga at sinabing mabuhay lang siya. Sinabi ng eskrimador na mabuhay siya na ginagawa ang anumang gusto niya nang may pasasalamat para sa mga pumanaw. Habang may luha sa kanyang mga mata, iniisip ng dalaga kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Sa isang determinadong tingin, ibinunyag niyang gusto rin niyang sumali sa misyon ng escort na iyon. Medyo nagulat ang bida sa hiling nito, ngunit hinawakan ang kanyang kamay ng napakahigpit. Habang bahagyang nakangiti, inanunsyo niyang aalis na sila ngayon at hiniling sa kanya na kumapit ng mahigpit sa kanya. Nalilito ang dalaga sa kanyang kilos at hindi naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Dahil doon, binuhat siya ng bida at lumundag sa kalangitan sa kahanga-hangang bilis. Nagulat ang dalaga sa nangyayari at hindi makapaniwala sa lahat. Naisip niya na ito ay higit pa sa galing sa pagpapagaan ng katawan at tila sila ay lumilipad. Sa bilis ng paglipad, ang lahat ng kanyang luha ay tinangay ng hangin nang hindi nag-iwan ng bakas. Ang kilos ng binata ay mas nakaaliw sa kanya kaysa sa anumang salitang maaari niyang sabihin sa sandaling iyon. Sa isang mapaghangang tingin, naisip niyang ang galing na tulad niyon ay pag-aari ng isang pambihirang tao. Naalala ng dalaga na ang kanyang tiyuhin ay isang master, ngunit ginawang abo ng binata ang mga mamamatay tao. Dahil doon, tinanong niya kung paano niya nagagawang maging napakalakas gayong hindi naman sila gaanong nagkakalayo sa edad. Kalmadong sumagot ang eskrimador na nangyayari ito kapag matagal nang ipinaglalaban ang buhay. Tinanong ng dalaga kung sino ang kanyang kinalaban at ibinunyag ng binata na sila ay mga nakakatakot na demonyo. Tinanong niya kung sila ba ay parang mga halimaw at kinumpirma niyang maaari nang sabihin yon. Naging mausisa ang dalaga at hiniling sa kanya na magkwento pa tungkol sa istoryang ito mula sa kanyang nakaraan.
Nanahimik sandali ang bida, tila may naalalang napakasakit. Para pag-usapan ang impyernong iyon, kailangan niyang balikan ang 79 niyang mga kaibigan na pumanaw na. Ang mga alaala ng kanyang mga yumaong kasama ay biglang bumalik sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Pati na rin ang pag-abot niya kay Cheon Jiha na umalis bago pa makumpleto ang kanyang paghihiganti na may malayong tingin. Pagkatapos ay sinabi niyang ikukwento niya sa kanya ang istoryang ito sa ibang pagkakataon. At kaya't ang dalawa ay tumakbo ng walang tigil ng matagal upang maabutan ang grupo ng escort. Sumulong sila sa gubat sa kahanga-hangang bilis upang marating ang kanilang destinasyon. Sa wakas ay dumating ang dalaga sa kampo ng grupo ng escort at tinawag ang isa sa mga lalaki. Nagulat ang kaibigan ng bida nang makita siya at tinanong kung anong nagdala sa kanya roon sa gitna ng misyon. Sa isang flashback, ibinunyag ng mandirigma na hindi siya naniniwalang tunay na pumanaw si Master Cheon Jiha. Pinakinggan ng dalaga at ng bida ang hindi inaasahang balita nang may matinding atensyon at pagkagulat sa kanilang mga mata. Dahil dito, napagtanto ng eskrimador na ang kanyang pangunahing target para sa paghihiganti ay buhay pa pala at kaya tumakbo sila ng walang tigil hanggang sa maabutan nila ang grupo ng escort sa gubat. Pagdating, tinawag ng dalaga ang kaibigan ng bida na nagulat sa kanyang presensya. Nag-aalalang nagtanong ang mandirigma kung ano ang nangyari at ibinunyag niya angteribleng balita ng pag-atake. Nagulat siya nang malaman na ang pamilya Joe at ang ahensya ng escort ay tuluyang nawasak. Nagpanik ang ibang mga kargador at nag-iisip kung ano ang mangyayari sa kanilang hinaharap. Humihingi ng paumanhin ang dalaga sa pagdadala ng masamang balita sa gitna ng isang mahalagang misyon ng escort. Ngunit sinabi ng kaibigan ng bida na huwag siyang mag-alala dahil siya ang pinaka-nahihirapan sa lahat ng ito. Pagkatapos ay naisip niya na mababa na ang moral ng grupo at ngayon ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Napagtanto ng mandirigma na kailangan niya ng matalinong paraan upang makaalis sa sitwasyong iyon. Dahil dito, ipinaalala niya sa lahat ang malaking komisyon na matatanggap nila kung makukumpleto nila ang misyon. Sinabi niyang maaari pa nilang muling itayo ang ahensya dahil kasama pa rin nila ang binibini. Labis na naantig ang dalaga sa mga salita ng suporta ng mandirigma habang sinusubukan siyang palakasin ang loob. Napagtanto niyang hindi ito ang oras para magdusa dahil mayroon siyang responsibilidad sa lahat ng kanyang mga tauhan. Ipinangako ng dalaga na magiging kasing lakas siya ng bida upang maipaghiganti ang kanyang buong pamilya sa hinaharap. Sa isang seryosong tingin, tinanong ng eskrimador kung kailangan na ba nilang muling maglakbay. Sumang-ayon ang mandirigma at ipinagpatuloy ng grupo ang mahalagang misyon ng escort. Sa sandaling iyon, napansin ng master ng pamilyang Tang ang dalaga at sinabi sa kanyang tauhan na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Naisip ng matanda na kung sasama sa kanila ang bida, hindi niya aalalahanin kahit pa may dumating na tigre. At kaya't nagsimulang tumakbo muli ang mga kargador sa mabilis na takbo upang makasabay sa bilis ng mga kariton. Naalala ng dalaga na sinabi ng binata na matagal na siyang lumalaban sa mga halimaw. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong lugar at iniisip kung ano ba talaga ang nangyari dito. Dahil doon, lumapit ang dalaga at hiniling sa kanya na magkwento pa tungkol sa sinasabi niya kanina sa daan. Tinanong niya kung talagang patay na si Master Cheon Jiha at tinitigan siya ng binata ng seryoso. Kinumpirma ng bida ang kwento, sinasabing umalis siya mga 10 taon na ang nakalipas ng may malungkot na tingin. Iniisip niya na hindi niya makakamit ang kanyang matagal nang inaasam na paghihiganti, ngunit sinabi ng kaibigan ng bida nang may seryosong tingin na hindi siya naniniwalang wala na talaga si Cheon Jiha. Nagulat ang dalaga sa revelasyon at tumingin sa eskrimador para makita ang reaksyon nito. Tinanong ng bida kung sa tingin niya ay buhay pa ang kanyang pinakamalaking kaaway. Ipinaliwanag ng mandirigma na maraming mga kahina-hinalang partido at ang chismis ay walang mapagkakatiwala ang pinagmulan. Para bang may nagpakalat ng balita para maniwala ang lahat sa mundo ng martial arts. Tinanong ng dalaga kung sino ang gagawa niyon at sinabi ng kaibigan ng bida na ang pinakamalamang na suspect ay isang tao. Isang taong sa kung anong dahilan ay gustong takasan ang atensyon ng buong mundo ng martial arts at maglaho at ang taong iyon ay si Cheon Jiha mismo na siyang nagpakalat ng chismis ng kanyang sariling pagpanaw. Nagulat ang dalaga at hindi makapaniwalang ikakalat niya ang balita ng kanyang sariling kamatayan. Dahil doon, napagtanto ng eskrimador na lahat ng iyon ay nangyari eksaktong 10 taon na ang nakalipas. Bigla, inutusan ng matanda ng pamilyang Tang ang lahat na huminto agad sa pagmamartsa. Nakasalubong ng grupo ng escort ang isang humintong konvoy at humingi ng paumanhin ang isang lalaki para sa abala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na biglang nasira ang gulong ng kanilang karwahe sa daan. Dahil doon, hiniling ng lalaki sa kanyang ginang na sumama sa grupo ng escort para ipagpatuloy ang paglalakbay. Nakilala ni Master Tang ang sagisag sa karwahe at napagtanto niyang galing sila sa sikat na angkan ng Yumuon. Naging kahina-hinala ang matanda dahil kung kailan nabunyag ang tungkol sa kargamento, saka naman nasiraan ang isa sa kanilang mga karwahe doon. Mula sa loob ng karwahe, isang boses ng babae ang humingi ng paumanhin at sinabing hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Pagkatapos ay lumitaw ang isang magandang babae at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Umenhai,
anak ng pinuno ng angkan ng Umen. Nagulat ang batang si Xiaolion at ang iba pa sa walang kapantay na kagandahan ng bagong dating ngunit hindi na tinag ang bida at iniisip na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Suot ang eleganteng sapatos, naghanda ang dalaga na bumaba mula sa karwahe at sumama sa grupo. Pagkatapos ay lumundag siya sa ere ng may kahanga-hangang biyaya at gaan na ikinagulat ng lahat. Lumuflutang sa ere ang babae na parang diwata at napipi ang lahat ng lalaki sa eksena. Napakalaki ng kanyang kagandahan, kaya't agad naisip ng lahat ang pariralang kagandahang nagpapabagsak ng mga kaharian. Kahit ang matanda ng pamilyang Tang ay pansamantalang nabighani sa kagandahan ng dalaga. Tulad ng isang paru-paro, dahan-dahan siyang lumapag sa kanyang destinasyon ng may delikado at perpektong kilos. Pagkatapos ay umakyat ang bagong dating sa isa sa mga kariton na nagdadala ng mga kalakal ng misyon. Sa isang mapang-akit na ngiti, umupo siya sa ibabaw ng kargamento na parabang pag-aari niya ang lugar. Sinabi ng isa sa mga kargador na hindi angkop para sa isang tao na maglakbay kasama ang mga kalakal ng escort. Patuloy na tahimik na inoobserbahan ng eskrimador ang sitwasyon ng may seryoso at malayong tingin na namumula ang mukha. Sinabi ni Master Tang na isasama niya ito sa susunod na bayan dahil nasira ang karwahe. Nagulat ang kaibigan ng bida dahil maging ang makapangyarihang matanda ay tila nahulog sa kanyang gayuma. Nagpasalamat ang bagong dating ng may mapang-akit ng ngiti at sinabing nasa kanilang pangangalaga na siya ngayon. Dahil doon, ang bagong pinuno ng escort at ang iba pang mga lalaki ay lubos na nabighani sa dalaga. Iminungkahi ng matanda na maglakbay siya sa unahang kariton, ngunit tinanggihan ng dalaga ang alok na kabaitan. Sinabi niyang dahil tumatanggap siya ng tulong, hindi niya kayang pumili kung saan siya mananatili. Dahil doon, iginiit ng dalaga na maglalakbay siya sa kariton ng kargamento kasama ang mga kalakal. Naisip ng matanda na kung ang kargador na iyon ang nagbabantay sa kargamento, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang grupo ng escort na sumulong at ipagpatuloy ang kanilang mahabang paglalakbay. Ang misteryosong babae ay lihim na ngumiti na para bang gumagana ang kanyang plano. Gumagamit siya ng sound transmission technique para lihim na makipag-usap sa kanyang mga tauhan. Isa sa kanila ang nagulat na ang grupo ay mayroon lamang isang escort warrior at halos 30 porter. Dahil dito, napagtanto ng kontrabida na si Master Tang Ho, Guan lang ang tunay na master sa kanila. Samantala, patuloy sa pagtakbo ang mga porter para makasabay sa bilis ng mga kariton. Iniisip ng babae na sa kabila ng mahinang proteksyon, nagdadala sila ng 5 kariton ng granada. Ang mga thunder grenade na ito ay dating nilikha ng makapangyarihan at kinatatakutang thunder sect. Sinasabing kaya ng mga bombang ito na burahin ang ilang sekta sa mapa ng walang iniiwang bakas. Ngunit sa kabalintunaan, ang pagkawasak mismo ng sekta ay nagmula rin sa mga parehong makapangyarihang bomba. Pagkatapos noon, naglaho ang Thunder Sect sa loob ng daan-daang taon at wala nang nakarinig mula rito. Iniisip ng kontrabida na maaari sana nilang ginamit ang mga granada laban sa kanyang mga tauhan, ngunit walang bakas nito. Nagtataka ngayon ang kontrabida kung sino sa mundo ang may kakayahang lipulin ang kanyang elite death squad. Biglang napako ang kanyang tingin sa isang bagay at tila napansin niya ang isang di pangkaraniwang presensya. Napansin niya na ang kanyang damit ay pang-porter, ngunit may dala siyang espada at walang martial arts skills. Tila wala namang espesyal sa kanya, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi mapigilan ng babae na mapansin siya ng may gulat na tingin. Napagtanto niya na ang porter ay hindi man lang tumingin sa kanya mula nang dumating ito. Hindi maintindihan ng kontrabida kung paano niya nakikita ang kanyang kagandahan at kumikilos ng walang pakialam. Imposible para sa kanya na hindi magka-interes sa kanya ang isang lalaki. Kaya nagpasya siyang kunin ang kanyang atensyon. Lumingon lang ang bida dahil siya lang ang porter na malapit at tinawag siya nito. Ngunit sa sandaling makita niya ang kanyang mga mata, lubos na nagulat ang babae sa eksena. Ang walang pakialam na tingin na yon ay isang kahihiyan na hindi pa niya naramdaman at ikinagalit niya ito ng may masamang ngiti. Ipinangako niya na sa isang paraan o iba pa ay paluluhurin niya ito sa kanyang paanan. Dahil doon, inanunsyo ng leader na doon sila magpapahinga sa gabing iyon at sumang-ayon ang lahat. Pagod na pagod ang mga porter at hinal na hinal pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Samantala, lumayo ng kaunti ang ating bida at natagpuan ang sarili na nag-iisa sa gitna ng madilim na gubat. Lumapit naman sa kanya si Yaong Siliang na may dalang mangkok ng beef soup. Nahanap niya ito at inanyayahang maghapunan, sinabing inihanda niya ang sopas na yon para sa kanya. Ngunit biglang lumitaw ang kontrabida mula sa likuran at pinutol ang sandali ng dalawa na may madilim na tingin. Pagkatapos ay humakbang siya at hinawakan ang braso ng swordsman ng may kahanga-hangang liksi at bilis. Sa isang mapang-akit na ngiti, inanyayahan niya itong sumunod sa kanya sa gubat dahil may gusto siyang makuha mula rito. Sinabi ng babae na sasabihin lang niya kung ano ang gusto niya kung sapat ang galing nito para samahan siya. Sabi ng kontrabida, titignan niya kung kaya niya itong akitin gamit ang martial arts ng kanyang makapangyarihang angkan. Sa isang masamang ngiti, umaasa siyang hindi madudurog ng kanyang galing sa lightness skill ang kumpiyansa nito. Pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis sa madilim na gubat sa pag-aakalang isa siyang kabiguan.
Ngunit sa isang iglap, lumitaw ang ating bida sa mismong harapan niya na may seryosong tingin. May seryosong mukha, tinitigan siya ng swordsman nang malapitan nang walang ipinapakitang emosyon. Gulat na gulat ang babae at hindi makapaniwalang nasa harapan na niya ito. Bigla, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa gubat at nakuha ang atensyon ng lahat ng nandoon. Nakilala ng alagad ng kontrabida ang boses at sinabing kailangan niyang pumunta kasama ang kanyang mga tauhan para tingnan kung ano ang nangyari. Nalilito si Yaong Xialian sa sitwasyon at nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. Patuloy namang tinititigan ng bida ang kontrabida gamit ang kanyang tipikal na malamig at malayo na tingin. Nagulat ang babae dahil kahit sa loob ng kanyang angkan, kahanga-hanga ang kanyang kakayahang gumalaw ng magaan. Sa galit na tingin, tinanong niya kung sino ba talaga ito para malampasan siya ng ganoon kadali. Sinabi ng swordsman na gusto niya ang lokasyon ni Cheonggi at hiningi na sabihin agad ito sa kanya. Nautal ang kontrabida at sinabing hindi niya alam kung nasaan ito o kung ano ang ibig sabihin nito sa Mitsop. Sinabi ng lalaki na kung wala siyang alam, aalis na siya at tumalikod para umalis. Sumigaw siya at sinabing maghintay dahil marami pa siyang itatanong sa kanya. Biglang lumitaw ang kanyang mga tauhan at tinanong kung ano ang ginawa niya sa binibini mula sa angkan ng umon. Hawak ang kanilang mga armas, pinagbantaan nila siya at sinabing babayaran niya ng kanyang buhay ang kanyang kapangahasan. Ngunit sinigawan sila ng kontrabida na huwag bunutin ang kanilang mga espada at umatras agad sa laban na yon. Sa isang malamig at matalim na tingin, pinagmasdan lang ng ating bida ang eksena ng tahimik. Lubos na nalilito ang mga tauhan ng kontrabida dahil naglaho ang swordsman sa harap nila ng walang bakas. Tinanong ng isa sa mga alagad kung saan siya nagpunta dahil nandoon lang siya sa harap ng lahat. Sabi ng kontrabida na naglaho siya at hindi iyon isang daya dahil bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Dahil dito, nakikita natin ang lalaki na gumagalaw ng napakabilis sa gubat na parang isang tunay na anino. Bigla, nagulat si Batang Selene at hindi makapaniwala sa nangyari doon. Nalalaki ang mga mata, napagtanto niya na may kakaibang nangyari sa tabi niya. Sa sandaling iyon, tiningnan ng dalaga ang kanyang mga kamay at napagtanto na ang mangkok ng sopas na hawak niya ay bigla na lang naglaho. Pagkatapos, biglang lumitaw ang bida at kalmadong ininom ang sopas na hawak ng dalaga kanina. Nagulat ang dalaga at sinabi niyang hindi pa lumalamig ang sopas at tinanong niya kung kailan siya dumating. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa isa pang babae at sumagot siya na darating ito kahit kailan niya gusto, walang problema. Sinabi ng dalaga na ang babae mula sa angkan ng umon ay tunay na napakaganda at kahanga-hanga. Sumang-ayon ang lalaki na sapat ang ganda niya para akitin ang sinumang lalaki at kinumpirma ito ng dalaga. Naging mausisa ang dalaga at tinanong siya kung ano ang tingin niya sa kanya at kung maganda rin ba siya. Tinitigan siya ng swordsman ng seryoso at naghandang ibigay ang kanyang tapat na sagot. Namumula ang mukha, sabik na hinihintay ng dalaga ang kanyang sagot ng may pag-asa, ngunit sinabi niyang hindi siya kasing ganda ng isa at medyo nadismaya ang dalaga. Sa isang malamig na tingin, ipinahayag ng bida na sa totoo lang ay hindi niya gusto ang magagandang babae. Nalito ang dalaga sa sagot at tinanong kung bakit hindi niya gusto ang mga babaeng ganoon. Ipinaliwanag ng lalaki na ang tukso ng isang magandang babae ay laging nagtatapos sa kamatayan. Samantala, iniisip ng kontrabida na ang Porter talaga ang taong hinahanap niya. Sabi ng alagad na siya marahil ang master na lumipol sa death squad at kailangan nilang obserbahan siya. Nakangiti, iniisip ng kontrabida na bukod sa pangalan, hindi niya alam kung anong klase talaga siyang lalaki. At sa gayon nagpatuloy ang paglalakbay at malapit na ang escort agency sa kanilang huling destinasyon. Naalala ni Yaong Selion ang kanyang mga salita at nagtataka kung anong klaseng buhay ang mayroon ang binata noon. Tinawag siya ng bagong leader ng escort para mag-usap at agad siyang tumugon sa tawag nito. Dahil dito, binalaan niya itong mag-ingat dahil nagiging mas kakaiba ang paligid habang papalapit sila sa kanilang destinasyon. Ang tensyon sa paligid ay tumitindi sa bawat hakbang nila patungo sa kanilang huling layunin. Totoo ang panganib at naramdaman din ng matanda ng pamilyang Tang ang masamang aura sa paligid. Naniniwala ang master na ang natitirang banta na lamang ay ang Black Serpent Hall bago sila makarating. Sa nakalipas na 10 taon, lumaki ng husto ang sektang ito at naging nag-iisang puwersa na nagbabanta sa pamilyang Tang. Sa papalapit na panganib, nagpatuloy ang grupo sa kanilang mabilis na paglalakbay sa gubat. Galit ang matanda at nagtataka kung may nag-leak ng impormasyon sa loob ng kanyang pamilya. Nagbabala ang dalaga tungkol sa tambang at sinabi ng bida na mayroong halos 100 kalaban sa malapit. Nagulat ang dalaga sa kanyang tumpak na hula at nagulat din ang kontrabida sa galing ng binata. Iniisip ng babae na halos hindi kapanipaniwala na alam niya ang bilang ng mga kalaban sa pamamagitan lamang ng kanilang presensya. Bigla, ilang itim na tuldok ang lumitaw sa kalangitan at sa wakas ay lumabas ang mga kalaban para sumalakay. Isang kawan ng mga asasin ang tumalon mula sa mga puno at naghandang salakayin ang escort group ng biglaan. Sa isang kalmadong tingin, sinabi ng bida na mga 50 sa kanila ang unang lumitaw sa harapan.
Sumigaw ang master na ang kargamento ang mahalaga at inutusan ang bida na protektahan lamang ang kanilang mga kalakal. Dahil dito, sumugod ang matanda sa gitna ng labanan at inilabas ang kanyang aura para harapin ang lahat ng kalaban. Sumigaw ang matanda na higit pa sa sapat ang kanilang lakas para talunin ang lahat ng kalaban ng sekta. Tinawag siya ng kaibigan ng bida kung ano ang tingin niya sa sitwasyon at kung sang-ayon siya sa master. Ngunit sinabi ng binata na huwag mag-alala dahil siguradong mananalo sa laban ang panig ng matanda. At nagsimula ang laban at madaling pinaslang ng mga mandirigma ng pamilyang Tang ang kanilang mga kaaway. Naganap ang laban ng brutal at walang pagkakataon ang mga tauhan ng Black Serpent Hall. Para sa mga elite na mandirigma ng pamilyang Tang, walang ibig sabihin ang malaking bilang ng mga kalaban. Nang makita yon, nagsimulang makaramdam ng kaunting kaba ang kontrabida sa magiging resulta ng laban na iyon. Nagtaka siya kung masyado ba nilang minaliit ang kapangyarihan ng sikat na pamilyang Tang. Nagulat din ang kanyang alagad na makitang napakadali nilang natalo ang 50 tauhan. Sabi ng lalaki na kahit may 50 pang mandirigma, wala silang tsansang manalo. Nagpasya ang babae na ang pag-urong sa ngayon ang pinakamagandang opsyon nila, ngunit iniisip niya kung paano niya ibibigay ang utos na umatras nang hindi napapansin ng sinuman ang kanyang plano. Biglang sinabi ng bida na kung pupunta siya para bigyan sila ng babala, tiyak na hindi niya ito pipigilan. Nagulat ang alagad ng kontrabida at nagtataka sa kanyang narinig. Sa seryosong tingin, ibinunyag ng lalaki na nakikinig siya sa kanilang lihim na sound transmission. Inulit ng Espadatsin na kung gusto niyang pumunta at bigyan sila ng babala, hindi niya ito pipigilan sa anumang pagkakataon. Ang lalaki ay tuluyang natigilan at hindi makapaniwala sa nangyari. Nagulat ang kontrabida at nagtanong kung nakikinig ba siya sa kanilang lihim na usapan sa buong oras. Tinitigan siya ng bida dahil hindi dapat posible na marinig ang sound transmission ng ibang tao. Sa isang mapanganib na tingin, nagbabala siya na kung hindi sila atras, tatapusin niya silang lahat doon mismo. Sa takot na tingin, napagtanto ng kontrabida na hindi biro ang kanyang banta. Pagkatapos ay inutusan ng babae ang kanyang alagad na ihatid ang utos na umatras sa iba pang mga mandirigma. Sumang-ayon ang alagad at tumakbo ng mabilis para ihatid ang mensahe ng kanyang amo. Ngumiti siya at nagpasalamat dahil sa kanya, na iligtas ng kanyang mga mandirigma ang kanilang buhay at nakaalis. Tinitigan siya ng bida na may kalmadong tingin, ngunit mayroon siyang ibang dahilan sa paggawa ng lahat ng iyon. Hindi ang presensya ng angkan ng mga tao ang gumambala sa kanya, kundi isang matinding hangaring pumatay na kanyang naramdaman. Samantala, si Master Tang Huguan ay nasa gitna ng labanan na nagsusumikap na talunin ang mga kaaway. Sa kanyang malalakas na atake, madali niyang natalo ang lahat ng miyembro ng Black Serpent Hall. Mula sa malayo, isang misteryosong tao ang nagmamasid sa eksena at sinasabing ang Vanguard ay tuluyan ng nalipol. Inihayag ng lalaking nakamaskara na ang Vanguard ay isang pain lamang para sa tunay na sorpresang pag-atake, at kaya ang Red Moon Squadron ay nagtatago at naghihintay ng tamang sandali para salakayin ang grupo. Ang lahat ng asasin ay nakaalerto at naghihintay ng hudyat para simulan ang pananambang. Kinumpirma ng pinuno na may masamang tingin na ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Habang nakatingin sa ibang direksyon ng bida, nagawang umatras ng ligtas ng mga mandirigma ng angkan ng tao. Lumalakad palayo ang 50 lalaki, ngunit lalong lumalakas ang nakamamatay na intensyon. Sa wakas ay gumabi na at nagpasya ang grupo ng escort na doon matulog para magpahinga. Inanunsyo ng pinuno na ang dalaga mula sa Oman clan ay magkakampo sa malapit at tinanong kung gusto niyang manatili kasama nito. Ngunit tinanggihan ng dalaga ang alok at sinabing hindi siya pwedeng mag-isang matulog ng komportable doon. Sa seryosong tingin, naghahanda ang dalaga na ibunyag ang katotohanan sa likod ng kanyang desisyon. Sabi niya, nahihiya siya dahil hindi niya pinansin ang ahensya dahil akala niya simple lang ang trabaho nito. Ngunit sinabi niya na habang nasa escort, napagtanto niya ang tunay na dahilan kung bakit napakatahimik ng ahensya. Umiiral ang kapayapaan dahil isinasapanganib ng lahat ang kanilang buhay at tinanong ng kaibigan niya kung kailan pa siya naging ganoon kalakas. Dahil dito, bilang miyembro ng ahensya, nagpasya siyang matutulog kasama ng lahat sa kampo. Sa determinadong tingin, nanumpa siyang magiging pinuno siya ng Hanam Escort Agency. Biglang napansin ng dalaga ang presensya ng bida at tinawag siya para kausapin. Sa isang mausisang tingin, tinanong ng dalaga kung mayroon ba siyang sasabihin sa kanya. Ipinaliwanag ng lalaki na sa isang escort agency, ang panimula ay ang pagiging isang porter. Napahiya ang dalaga sa sagot at sumang-ayon ang kanyang kaibigan na hindi siya mali sa sinabi nito. Dahil dito, hiniling ng dalaga na turuan siya nito at nagulat ang mandirigma sa kanyang kilos. Iniisip ng kaibigan ng may pagmamalaki na malaki na ang ipinagbago ng dalaga nang hindi man lang niya napapansin. Ang Red Moon Squad ay isang unit ng mga assassin na nilikha ng Hall of the Black Serpent. Tulad ng ipinahihiwatig ng kanilang espesyalidad, sila ay mga dalubhasa sa pananambang at patagong sorpresang pag-atake. Ang kanilang stealth ay nakakatakot dahil hindi lang ito tungkol sa pagtatago sa mga anino. Gumagalaw ang mga assassin na parabang isang tao na may isang layunin sa isip. Dahil dito, kaya nilang pabagsakin ang anumang bilang ng mga kaaway sa isang iglap.
Samantala, pabalik sa kampo, maliwanag na nagliliyab ang siga para painitin ang lahat sa gabing iyon. Biglang lumayo ang kamera at nakita nating tulog na ang lahat sa kampo. Maging ang makapangyarihang matanda ng pamilyang Tang ay tila mahimbing at mahirap gisingin sa kanyang pagkakatulog. Sa sandaling ito, lumapit ang bida sa dalaga at hinawakan ang kanyang noo sa isang banayad na kilos. Sa seryosong tingin, naghahanda ang bida na bantayan ang kampo sa buong gabi. Ang gabi sa madilim na kagubatan ay nananatiling tahimik at puno ng mga nakatagong panganib. Bigla, isang matingkad na pulang mata ang lumitaw mula sa mga anino na nagmamasid sa kampo. Ang nakamaskarang asasin ay naghahanda na ibigay ang hudyat at simulan ang sorpresang pag-atake. Sa hudyat, isang pulang aura ang kumalat at sumugod ang mga asasin patungo sa kampo. Ngunit inaasahan na sila ng bida at sinabing alam niyang nagtatago sila doon. Samantala, ang natitirang bahagi ng grupo ay patuloy na natutulog ng walang kamalay-malay sa papalapit na panganib. Inutusan ng pinuno ng mga asasin ang lahat na sumalakay. Nagsimula siyang magbilang hanggang 3, ngunit biglang may kamay na dumakma sa kanyang mukha nang may nakakagulat na lakas. Biglang lumitaw ang ating bida at hinawakan ito gamit ang kanyang kamay na nagniningning na may asul na enerhiyang kuryente. Sa isang iglap, ibinagsak siya ng lalaki sa lupa at tinalo bago pa man siya makatugon sa atake. Ipinagpatuloy ng isa pang kaaway ang pagbibilang ngunit hindi man lang niya napansin ang nangyari sa kanyang kasama. Isa-isa, tahimik na natatalo ang mga asasin bago pa man sila magsimulang lumaban. Tinapos ng pinuno ang pagbibilang at naghanda para sa pag-atake nang hindi alam na bumagsak na ang kanyang mga tauhan. Iniutos niya na walang iwang nakaligtas at unahin nilang tutukan ang pinakamapanganib na target. Dahil dito, sumugod ang isa sa mga asasin para salakayin ang natutulog na matanda ng pamilyang Tang. Sinabi ng kontrabida na sa huli, ang Hall of the Black Serpent ang magmamay-ari ng mga Thunder Grenade. Bigla, ang atake ay naharang ng isang espada sa isang kislap ng liwanag sa gitna ng gabi. Sa pagkagulat ng kaaway, ipinagtanggol ng isa sa mga gwardiya ng escort ang matanda mula sa nakamamatay na atake. Nagalit ang pinuno at nagtaka kung bakit buhay pa ang bantay at kung ano ang ginawa ng tropa. Nagising ang ibang mga gwardiya na gulat at nagtataka kung sino ang nandoon dahil wala silang naramdaman. Nagulat ang pinuno ng mga asasin at hindi makapaniwala sa nangyayari doon. Sa malamig na tingin, tinanong ng bida kung Red Moon Squad ba talaga ang pangalan nila. Nagulat ang kontrabida at nagtaka kung paano niya narinig ang kanilang lihim na sound transmission. Pagkatapos ay ipinahayag ng bida na wala ng squad dahil tanging ang kaaway na yon na lang ang natitirang buhay. Sumigaw ang mamamatay tao sa desperasyon at nagtanong kung anong uri siya ng halimaw para gawin ang lahat ng ito. Sa malamig na tingin, sinabi sa kanya ng lalaki na sumama na sa kanyang mga kasamahan na nauna na. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na atake ng kuryente na may kahanga-hangang asul na enerhiya. Hindi makapaniwala ang kontrabida na ganoon kadaling natapos ang kanilang plano pagkatapos ng matinding paghahanda. Dahil dito, ang huling miyembro ng squad ay tuluyang nadurog ng malakas na enerhiya. Nagising si Master Tang nagulat at binalaan siya ng kanyang pamangkin na puno ng mga kaaway ang kagubatan. Ipinaliwanag ng kaibigan ng bida na tila sinubukan ng mga nakaligtas ang isang huling pananambang. Nag-alala si Yaong Siliam at tinanong kung ayos lang ba ang lahat ng porter pagkatapos ng atake. Tiniyak sa kanya ng mandirigma at sinabing tila ang mga kaaway lamang ang hindi nakaligtas. Dahil dito, ipinaliwanag niya na sa kabutihang palad, na unang kumilos ang kanilang kaibigan at iniligtas ang lahat doon. Pinagmamasdan lamang ng bida ang eksena gamit ang kanyang karaniwang kalmado at malayong tingin. Iniisip ng dalaga na may paghangang tingin na muli siyang pinrotektahan ng lalaki sa gabing iyon. Iniisip ng kontrabida na akala niya'y maawain ng lalaki, pero marahil hindi tulad ng kanyang inakala. Ngumiti siya at napagtantong isa siyang lalaking hindi kayang unawain. At sa gayon, naghanda ang grupo ng escort na ipagpatuloy ang kanilang mahabang paglalakbay sa umaga. Dahil sa tulong ng bida, nakatakas sila sa panganib at ligtas na tumakbo patungo sa kanilang destinasyon. Sa wakas, dumating ang grupo ng escort sa kanilang huling destinasyon, ang lungsod ng Chengdu sa Sichuan. Nagdiwang ang isa sa mga porter at sinabing kapag nalagpasan na nila ang mga kalye, tapos na ang misyon. Ang misteryosong dalaga ay tumingin sa batang Sicilian na may mapanuksong tingin at nagsimulang magsalita. Ngumiti siya at tinanong ang isa pang dalaga kung ano ang ibig niyang sabihin sa lahat ng iyon. Ipinaalala ni Yaong Xiolian na sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa isang lugar bago sila makarating sa lungsod. Sinabi ng babae sa dalaga na huwag mag-alala dahil alis siya sa tamang oras. Sa isang misteryosong tingin, lumingon siya at sinabi sa batang si Celion na panoorin na lang ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ay sinabi ng kaibigan ng bida na magiging abala siya pagdating nila, ngunit walang naintindihan ang lalaki. Ipinaliwanag ng mandirigma na mayroong mansyon ng pamilyang Ake at tinanong kung hindi ba yon ang pangalan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay sinabi niya na naisip niyang gugustuhin ng bida na bisitahin ang pamilya ng kanyang mahalagang kaibigan mula sa nakaraan. Dahil dito, naalala ng bida ang huling mga salita ng kanyang kaibigan na humihiling sa kanya na mabuhay at humingi ng tawad.
Sa determinadong tingin, sinabi ng Espadatsin na pupunta sila sa mansyon ng pamilyang Ak ngayon din.